KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 701 hanggang 710. Ika-71 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I Prick, I-click, I subscribe. Kwentong nobela Kabanata 701. Siya. Parang si Huang Xiaolong iyon. Bagamat sumama ang kalooban ng gwardya ng Fourth Order God Realm sa utos, hindi siya nang ahas na sumuway. Bahagyang itinulak palayo ang babae sa kanyang yakap, tumayo ang gwardya at magalang na kinilala ang utos ni Ying Fei. Pagdating sa pasukan ng pangunahing bulwagan, lumipad sa hangin ang gwardya. Ituloy natin. Sabi ni Ying Fei sa natitirang mga master ng Ying family sa bulwagan. Maliwanag, si Ying Fei ay hindi nabalisa sa mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa labas. Kahit na magkaroon ng mga problema, sapat na ang lakas ng guard ng Fourth Order God Realm na iyon para mahawakan ang mga ito. Itinaas ni Ying Fei ang kanyang tasa ng alak, sinenyasan ng lahat na gawin din iyon. Mabilis na itinaas ng mga Panginoon ng pamilya Ying na iyon ang kanilang mga tasa ng alak, ipinagpatuloy ang kanilang pagsasaya. Nang itinaas ng lahat ang kanilang mga tasa ng alak, isang malungkot na hiyawan ang umalangaw mula sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang Fourth Order God Realm Guard na lumipad palabas ilang sandali ang nakalipas ay ipinadala pabalik sa pangunahing bulwagan sa pamamagitan ng bubong na bumagsak sa gitna ng malaking bulwagan. Nabasag ang mga tile sa sahig na nagkalat ng mga manipis na linya ng spider. Ang mga reaksyon ni Ying Fei at ng mga master ng Ying family ay natagalan. Namatay ang kanilang tawa, ngunit ang mga ngiti ay nagyelo sa kanilang mga mukha. Isang itim na buhok na binata ang lumitaw sa kanilang paningin, nakasakay sa isang puting tigre habang papasok sila sa bulwagan. Ginawa nila ito sa mabagal at maluwag na paraan. Tatabi ng itim na buhok na binata ay isang magandang babae na nakaupo sa isang puting leon. Nang makita ang dalaga, kumikinang ang mga mata ni Ying Fei, kumikislap ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Hindi mabilang na babae ang natikman niya at nalakbay na niya ang iba't ibang mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kagandahan. Natural, ang binata at babae ay sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Si Huang Peng, Su Yan, Huang Xiaohai, Huang Min, at ang iba ay nanatili sa labas upang harapin ang mga gwardya at sundalo ng pamilya Ying. Pagkatapos ay lumipat ang atensyon ni Ying Fei sa dalawang demonyong hayop na sinasakyan nila. Si Huang Xiaolong ay sumakay sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, samantalang si Shi Xiaofei ay nakasakay sa White Dragon Lion, isa ring angkan ng sinaunang mabangis na hayop. Sino ka siguro? Hindi man lang nag-abalang tumayo si Ying Fei, tinuro ng isang daliri ang gwardya ng Fourth Order God Realm Ying family na nakahiga sa gitna ng bulwagan, magarbong nagtanong, ano ang kahulugan nito? Magtataka lang kung si Ying Fei ay hindi pa nakakita ng larawan ni Huang Xiaolong o hindi man lang nag-abala na alalahanin ang kanyang mukha. Sa puntong ito, nagsalita ang isa sa mga master ng pamilya Ying na malapit kay Ying Fei, Kuya, siya. Parang si Huang Xiaolong iyon. Ang taong nagsalita ay isa sa apat na Ying family Grand Elders na nagbabantay sa Huangclan Manor, si Ying Luo. Sa apat na magkakapatid, si Ying Fei ang panganay, at pangalawa si Ying Luo. Huang Xiaolong. Natigilan si Ying Fei, na parang hindi niya inaasahan na ang trespasser ang mismong taong gustong hulihin ng pamilya Ying nila. Muli ay tumingin si Ying Fei kay Huang Xiaolong, na nakatuon sa kanyang mga katangian ng higit pa kaysa sa ginawa niya kanina. Nang matukoy niyang si Huang Xiaolong na iyon, masaya siyang tumawa. Huang Xiaolong. Haha, ikaw si Huang Xiaolong. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Shi Xiaofei, kung gayon ang munting kagandahang ito ay dapat ang numero unong kagandahan ng martial spirit world, Shi Xiaofei, oo. Napakarilag, isang napakagandang kagandahan. Alam na ito ay si Huang Xiaolong, hindi na itinago ni Ying Fei ang kanyang pagnanasa, ang kanyang mga mata ay tahasang lumibot sa payat na anyo ni Shi Xiaofei, ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay lalong naging mapangahas. Katulad ng nakaraang Ying Changtian, hindi inilagay ni Ying Fei sa kanyang mga mata ang isang taong halos hindi na nagtanim ng higit sa 100 taon. Gaano kalakas ang isang rograt na maliit?
Ang banta ay wala. Natawa si Yinglu sa kanyang nakatatandang kapatid, Kuya, malambing talaga ang babaeng ito, balita ko may kakaibang pangangatawan. Pagkatapos nating sipsipin ang kakanyahan ng buhay ng babaeng ito, ang ating paglilinang ay tiyak na maaaring umunlad ng malaki. Lahat ng Ying Family Masters ay tumawa ng nakakahiya. Nagpakita si Shi Xiaofei ng nakakapanghinayang hangarin na pumatay. Umisi si Wang Xiaolong, isang grupo ng mga tao na malapit ng mamatay, nasa mood pa ring tumawa ng napakasaya. Punk, anong sabi mo? Biglang huminto ang tawa ni Ying Fei habang umaakyat sa kanyang mga mata ang layunin ng pagpatay. Lumingon siya sa isang master ng Sixth Order God Realm Ying family na nakaunawa sa kahulugan ni Ying Fei. Sa isang kisap mata, nanlabo siya, nag-uumpas ng malakas na suntok kay Huang Xiaolong. Ang lakas ng kanyang kamao ay nabasag ang kawalan na naging sanhi ng pag-ikot ng hangin sa bulwagan sa isang magulong puyaw ng tubig. Nang dumating ang kamao ng master ng Sixth Order God Realm na iyon sa harap niya, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kanang kamay, hinawakan ng kamao ng master ng Ying family na iyon. Pagkatapos, sa isang paghila, bago ang gulat na mukha ni Ying Fei at ng iba pa, ang kanang kamay ng master ng Sixth Order God Realm na iyon ay tinanggal ni Huang Xiaolong. Kasunod yun, pinalo ni Huang Xiaolong ang isang tiyak na suntok sa cheesy ng master ng Ying family na iyon, na direktang nabasag ito. Ang lakas ng suntok ni Huang Xiaolong ay sumabog mula sa likuran ng Ying family master patungo kay Ying Fei na nakaupo sa hindi kalayuan. Nawala ang nakaka-relax na ekspresyon ni Ying Fei. Ang palad ng Extreme Yin Blood Demon. Umungol si Ying Fei, pinaghahampas ang kanyang palad upang kontrahin ang pag-atake ni Huang Xiaolong. Isang dagwang pulang palad ang bumangga sa lakas ng suntok ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang lakas ng suntok ni Huang Xiaolong ay napakalaki, na labis na lumampas sa palagay ni Ying Fei. Ang kanyang dagwang pulang marka ng palad ay nagkalat na parang hamog sa kanyang harapan habang ang isang malakas na puwersa ay nagpatambak kay Ying Fei na lumilipad sa hangin. Lumipad pa atras ang tronong kinauupuan niya, nabasag ang mga pader sa likuran niya. Yinglu at ang iba pang mga master ng Ying family ay nanlamig sa kinauupuan, nakatingin kay Ying Fei nang hindi makapaniwala habang umuubo siya ng dugo sa isang tumpok ng mga durog na bato. Masyado siyang mahina para tumayo ng mag-isa. Walang pakialam sa pagkabigla ng mga masters ng Ying family na ito, ang kanang kamay ni Huang Xiaolong ay bumuo ng kuko, hawak ang Sixth Order God Realm Master na umatake sa kanya sa simula sa kanyang ulo. Sa isang twist, tulad ni Ying Changtian, ang kanyang ulo ay natanggal sa kanyang mga balikat ng may malupit na puwersa. Ang kanyang nakakadugo na sigaw ay nagpatalsik kay Yinglo at sa iba pa. Namumula ang kanilang mga mukha sa takot na iniisip ang susunod na mangyayari. Ikaw, sino ka? Nagpumigla si Ying Fei mula sa sahig, matindi ang titig niya kay Huang Xiaolong, hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng mga master ng Ying family na naroroon, siya lang ang tunay na nakauunawa sa lawak ng nakakatakot na lakas ni Huang Xiaolong. Naranasan niyang labanan ng isang Ninth Order God Realm sa nakaraan, gayunpaman, kahit na ang isang early Ninth Order God Realm Master ay hindi nagtataglay ng nakakatakot na puwersa ni Huang Xiaolong. Pagdating sa parehong conclusion bilang Ying Changtian, tumanggi si Ying Fei na maniwala na ang itim na buhok na binata sa kanyang harapan ay ang tunay na Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam, pagkatapos mong mamatay, sasabihin sa iyo ni Ying Changtian. Ying Changtian. Si Ying Fei at ang iba pa ay natigilan. Dumating ako mula sa Duanren Imperial City. Mula sa Duanren Imperial City. Naunawaan kaagad ni Ying Fei at ng iba pa ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaolong. Ang kanilang mga mukha ay naging walang dugo. Kung dumating si Huang Xiaolong mula sa Duanren Imperial City, kung gayon, walang pag-aalinlangan, si Ying Changtian ay biglang sumigaw si Ying Fei, bumagsak ang buong katawan niya sa ambon ng dugo na bumaril patungo sa langit, gustong tumakas. Ang kanyang sigaw ay nagpagising kay Yinglo at sa iba pa, lahat sila ay nagkalat at tumakas sa iba't ibang direksyon. Kahit na ang Mid-8th Order God Realm na si Ying Changtian ay pinatay, wala silang lakas ng loob o tiwala na lumaban. Habang pinapanood sina Ying Fei, Yinglu,
At ang mga Panginoon ng pamilyang Ying na ito na tumatakas para sa kanilang buhay, inisyo ni Huang Xiaolong ang 1,000 armas na lumabas mula sa kanyang likuran. Makajos na Zumi Art. Hindi inatake ni Huang Xiaolong ang grupo ni Ying Fei. Sa halip, hinampas niya ang isang palad sa kawalan sa isang tiyak na direksyon, ngunit ang nag-iisang palad na ito ay nagpadala kay Ying Fei at ang iba pa na tumatakas sa lahat ng direksyon ay bumagsak pabalik sa bulwagan mula sa labas. Bawat isa sa kanila ay may gintong tatak ng kamay sa kanilang mga dibdib, sa itaas mismo ng kanilang cheesy. Ang ginintong handprint na iyon ay ganap na dinurog ang kanilang mga cheeses, mga meridian, pati na rin ang mga panloob na organo. Hindi ko hahayaang mamatay kayo ng ganoon kadali. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang takot na mga mukha ng 8 taong ito, ano ang mas malupit kaysa kamatayan, mas mapangwasak kaysa kamatayan, at mas nakakatakot kaysa kamatayan. Nang ibuka ni Ying Fei ang kanyang bibig upang humingi ng awa, ang palad ni Huang Xiaolong ay tumama sa kanya, na binasag ang bawat buto sa kanyang katawan. Una, ang kanilang mga cheeses, mga panloob na organo, at mga meridian ng nadurog, na sinundan ng lahat ng buto sa kanilang mga katawan na nabasag. Kahit na ang isang 8th Order God Realm Master tulad ni Ying Fei ay sumisigaw ng paos sa sakit. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 702. The Peace Emperor World. Ying Lu at ang iba pang mga master ng Ying family ay natakot habang pinagdudurog ni Huang Xiaolong ang bawat buto sa katawan ni Ying Fei gamit ang isang sampal. Ang mukha ni Ying Fei ay mas mapatla ng ilang kulay, sumisigaw sa paghihirap. Maririnig sa pagitan ng kanyang mga sigaw ang hindi magkakaugnay na pagsusumamo para sa awa na nagmamakaawa kay Huang Xiaolong na iligtas siya. Ying Lu at ang iba ay mabilis na humingi ng awa, ngunit si Huang Xiaolong ay walang pakialam. Sa isa pang sampal, si Ying Lu at ang lahat ay nahulog sa kaparehong kapalaran ni Ying Fei, bawat pulgada ng kanilang mga buto ay nagkapira-piraso. Kasunod na inilabas ni Huang Xiaolong ang kaig ng Poison Corpse Scarabs. Matapos ang napakaraming taon ng pag-aalaga ni Huang Xiaolong, ang Poison Corpse Scarab na ito ay lumaki ng maraming beses na mas nakakatakot kaysa dati. Lalong lumalim ang takot sa mga mata ni Ying Fei, Ying Lu, at ng iba pa dahil nakikita lamang nila ang mga itim na salagubang na tumatakip sa kanilang mga katawan, nilulunod sila sa kadiliman. Umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyawan sa bulwagan. Inutusan ni Huang Xiaolong ang mga Poison Corpse Scarab na ito na gumapang sa lahat ng mga ito, patuloy na kumagat sa halip na lumunin ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Tinagtagal, lumitaw sa bulwagan sina Huang Peng, Suyan, Huang Xiaohai, at ang iba pa. Maliwanag, lahat ng mga gwardya at sundalo ng Ying family sa labas ay patay na. Makalipas ang isang araw, bumalik si Lil Tian mula sa Springfone Empire. Dumating din sina Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa sa Huang Clan Manor matapos ang kanilang mga gawain. Ang mga gwardya at sundalo ng Ying family sa Springfone Empire, pati na rin ang iba pang mga lokasyon, ay isang bagay lamang ng isang kaway ng kamay kay Lil Tian, Huang Xiaoyong, at sa iba pa. Ang bawat kaharian na kanilang madadaanan sa daan ay halos hindi nagtagal. Nang magtipon ng lahat sa Huang Clan Manor, ang kanilang spatial ring ay napuno ng mga bangkay ng mga disipulo ng Ying family Saint Realm, mula sa high level na Saint Realm hanggang sa mid at early level. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Huang Xiaolong sa lahat na gawin ito ay dahil sinabi ng Dragon Emperor Ao Taiyi na may ilang gamit para sa mga bangkay ng mga Saint Realm cultivator na ito. Kaya kinuha din ni Huang Xiaolong ang mga bangkay ng kaharian ng mga santo at higit sa mga magsasaka. Bagamat hindi niya alam kung ano ang planong gawin ng Dragon Emperor Ao Taiyi sa mga disipulo, elder, at mga bangkay ng pamilyang Ying na ito, naniniwala siyang may dahilan kung bakit niya ito sinabi. Siyempre, hindi hahayaan ni Huang Xiaolong sina Ying Fei, Ying Lu, at ang mga tao ng Ying family sa Huang Clan Manor na mamatay ng mabilis at madaling mamatay. Dahil doon, isinabit niya sila ng patiwarik sa tarangkahan ng lungsod ng Luotong Kingdom, na pinahintulutan ang Poison Corpse Scarabs na pahirapan sila ng buong 10 araw bago sila tuluyang puksain.
Matapos mapuksa ang lahat ng mga disipulo at sundalo ng pamilya Ying sa Snowwind Continent, inutusan ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga patriarch ng malalaking pamilya, ang mga royal families ng bawat kaharian, at ang orihinal na mga pamilya ng imperial ng lahat ng imperyo na magkaroon ng Snowwind Continent sa lockdown upang maiwasan ang balita mula sa pagiging leak. Isang utos mula kay Huang Xiaolong ang nag-retreat ng buong Snowwind Continent sa isang shell. Kung dati, si Huang Xiaolong ang Lord Beast God ng Martial Spirit World, ngayon, sa bawat pamilya, kaharian, at imperyo, si Huang Xiaolong ang kanilang pinakamataas na Diyos. Ang utos ni Huang Xiaolong ang pinakahuling utos. Dahil naka-lockdown ang buong Snowwind Continent, si Huang Xiaolong at ang iba pa ay hindi nakipagsiksikan sa Huangclan Manor. Sa parehong araw, umalis sila sa Snowwind Continent at tumungo sa Starcloud Continent. Nilalayo ni Huang Xiaolong na patayin silang lahat bago napagtanto ng pamilya Ying at Zhao kung ano ang nangyayari. Sa loob lamang ng 5 araw, nilinis ng grupo ni Huang Xiaolong ang Starcloud Continent, Bedlam Lands, at Ten Directions Continent sa bilis ng isang bagyo na nagwawalis ng mga dahon sa lupa, na ikinamatay ng lahat ng Grand Elder, disipulo, at sundalo ng Ying at Zhao families. Sa kabila ng pag-utos ni Huang Xiaolong para sa isang lockdown, ang balita ng kanyang pagbabalik sa Martial Spirit World ay nakarating pa rin sa ilang Grand Elder ng parehong pamilya. Sa 32 Grand Elder ng Ying at Zhao families, 27 lang ang napatay ni Huang Xiaolong. Halimbawa, sa 4 na Grand Elder Brothers, pinatay lamang ni Huang Xiaolong sina Ying Fei, Ying Lu, at ang ikatlong kapatid. Walang nakakaalam kung saan nawala ang pang-apat na kapatid. Tirichet asterisk S. Unti-unting kinuha ng gabi ang langit. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa tuktok ng bundok sa likod ng Huangclan Manor. Sa pagtingin sa maliwanag na Huangclan Manor sa paanan, lumalim ang kanyang nakakunot na mga kilay. Ngayon ang ika-6 na araw mula nang bumalik sila sa Martial Spirit World. Totoo, lahat ng miyembro ng pamilyang Zhao at Ying na pumunta rito ay nalipol, lubusang nalipol. Ngunit ang dahilan ng pagsimangot at sakit ng ulo ni Huang Xiaolong sa ngayon ay ang pagpapanumbalik ng pinsalang ginawa ng dalawang pamilyang ito sa Martial Spirit World. Matapos ang ilang dekada ng walang habas na pagsasamantala sa mga yaman ng Martial Spirit World, ang mga matabang lupain ay naging kahabaan ng mga patay na tigang na lupain. Ang hindi mabilang na mga ugat ng mineral ay ganap na nahukay, ang halamang gamot na inani ng mga ugat, mga hayop na nakuha, mga bayan at nayon ay minasaker. Ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World sa kabuuan ay lubhang nasira. Ano ang dapat niyang gawin para maibalik ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World? Anong paraan doon? Hindi alintana kung gaano karaming sagradong grado at divine grade ang mga spirit stone na mayroon si Huang Xiaolong, hindi ito makakatulong na maibalik ang kalagayan ng Martial Spirit World sa maikling panahon. Habang iniisip ito ni Huang Xiaolong, lalo siyang nagagalit. Kung wala pang maraming bagay na kailangan niyang asikasuhin sa Martial Spirit World sa ngayon, magmadali siya sa Peace Emperor World at Twin Celestial World, ganap na lipulin ng Zhao at Ying families. Ito ay hindi tulad ng walang paraan upang maibalik ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World sa maikling panahon, sabi ng Dragon Emperor Ao Tai. Natahimik si Huang Xiaolong saglit bago sumagot ng malaking ngiti, matandang dragon, may paraan ka. Umiti si Dragon Emperor Ao Tai, syempre. May alam akong batas sa paghahain ng dugo na magagamit mo. Kasama ang mga bangkay ni Ying at Zhao bilang mga sakripisyo, maging bahagi ng Martial Spirit World ang kanilang mga laman at dugo. Hanggat may sapat na Saint Realm at God Realm corpses, ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World ay makakabawi sa lalong madaling panahon. Napatulala si Huang Xiaolong, gamitin ang mga bangkay ng mga disipulong Ying at Zhao para sa isang paghahain ng dugo. Tumango si Dragon Emperor Ao Tai, kung hindi, bakit ko ipapakuha sa iyo ang lahat ng Ying at Zhao families, Saint Realm at God Realm corpses? Pagkatapos, nagpaliwanag si Dragon Emperor Ao Tai tungkol sa dugo batas ng sakripisyo kay Huang Xiaolong. Nang matapos ilarawan ni Dragon Emperor Ao Tai ang batas sa paghahain ng dugo, sa wakas ay naunawaan ni Huang Xiaolong kung bakit maibabalik ng pamamaraang ito ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World sa maikling panahon.
Imagine, sinong Saint Realm Cultivator ang hindi nakakonsumo ng hindi mabilang na herb elixir at spirit pellets sa tagal ng ilang daang taon, kahit 1,000 taon ng cultivation para tuluyang maabot ang Saint Realm. Ang kanilang laman at dugo ay naglalaman ng nakababahala na dami ng espiritual na enerhiya. Higit pa sa mga bangkay ng God Realm Cultivator na iyon. Ang isang patak ng blood essence mula sa isang God Realm Cultivator na nahulog sa isang normal na maliit na ilog ay sapat na upang baguhin ang ilog na ginawa itong isang ilog ng espiritual na enerhiya. At ang batas na ito sa paghahain ng dugo ay isinama ang laman at dugo ng mga makapangyarihang cultivator na ito sa buong martial spirit world gamit ang kanilang blood essence at spiritual energy para ibalik ang naubos na enerhiya ng martial spirit world. Kaagad, hindi nagaksaya ng 1 segundo pa, si Huang Xiaolong ay lumipad sa himpapawid. Ayon sa pamamaraang ipinaliwanag kanina ni Dragon Emperor Ao Tai, sinimulan niyang ayelay ang mga bangkay ng mga disipulo ng Ying at Zhao families bilang sakripisyo. Ang mga bangkay ng mga disipulo ng magkabilang pamilya ay lumutang sa hangin sa paligid ni Huang Xiaolong habang binibigkas niya ang incantation, ginagalaw ang kanyang mga kamay sa isang partikular na paraan. Ang bawat bangkay na itinuro ng daliri ni Huang Xiaolong ay naglalabas ng maliwanag na madugong liwanag. Sa susunod na sandali, ang mga bangkay na iyon ay pumasok sa lupa, lumipat sa pinakamalalim na bahagi ng dakilang lupa, naging isa sa martial spirit world. Hindi nagtagal, ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay nagsimulang lumutang palabas. Makalipas ang 1 araw at 1 gabi, sa ilalim ng batas ng paghahain ng dugo ni Huang Xiaolong, ang mga bangkay ng Ying at Zhao families na ito ay ganap na naging bahagi ng martial spirit world. Sa oras na huminto si Huang Xiaolong, malinaw niyang naramdaman na, kasama ang Huang Clan Manor bilang sentro, ang espiritual na enerhiya ng buong Duanren Empire ay 10 beses na mas masigla, dahan-dahang kumakalat sa mga kalapit na imperyo. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na magiging epektibo ang batas na ito sa paghahain ng dugo. Gayunpaman, ang mga bangkay ng pamilyang Ying at Zhao na ito ay malayo pa rin sa sapat, binago lamang ang kalahati ng kondisyon ng Snowwind Continent. Mukhang oras na para pumunta ako sa Peace Emperor World. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Pagkatapos niyang lipulin ang parehong Ying at Zhao families, magkakaroon ng sapat na Saint Realm at God Realm corpses para tulungan ang martial spirit world na mabawi ang balanse nito. Siyempre, maliban sa paglipol sa dalawang pamilyang ito, ang Black Tortoise Divine Fire ay kasing halaga rin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 703. Kayong grupo ng mga tulala. Ngunit bago pumunta sa Peace Emperor World, nagdagdag si Huang Xiaolong ng higit sa 100 ng mga depensiba at pamatay na formasayon sa Huang Clan Manor. Ang mga defensive formations na inilatag ni Huang Xiaolong nang siya at ang kanyang pamilya ay umalis sa martial spirit world ay nawasak na ng grupo ni Ying Fei. Sa oras na iyon, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay masyadong mababa at ang kanyang kaalaman sa array formations ay kaawa-awang mababaw. Kaya't hindi kakaiba para sa mga depensibong formasayon na inilatag niya noon na winasak ni Ying Fei at ng iba pa. Ngayon, si Huang Xiaolong ay isang 8th Order God Realm at ang kanyang pag-unawa sa mga array formation ay bumuti ng malaki sa mga nakaraang taon sa Black Warrior Institute. Bukod dito, ang mga materyales na ginamit ni Huang Xiaolong ay pawang mga bihirang materyales mula sa Divine World, kahit isang 9th Order God Realm Master ay mahihirapang sirain ang mga formasayon na ito. Pagkatapos niyang maglatag ng mga depensibo at pamatay na formasayon sa paligid ng Huang Clan Manor, may naisip siya. Naglabas ng 1,000 Divine Grade na mga Spirit Stone, nagayos siya ng malaking Spirit Amplifying Array sa paligid ng Manor. Ang Spirit Amplifying Array na ito ay isang pagbuo ng sarili, isang pag-upgrade mula sa karaniwang hanay ng pangangalap ng espiritual na enerhiya. Ito rin ay mas mahusay. Sa pangkalahatan, ang mga Energy Gathering Array ay nakakaakit ng espiritual na enerhiya mula sa kanilang paligid, gayunpaman, ang Spirit Amplifying Array ni Huang Xiaolong ay iba. Ito ay nagsilang ng natural na espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa
pamamagitan ng espiritual na enerhiya na hinihigop ng 1,000 pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato na ginamit upang ayusin ang pagbuo, ito ay gumawa ng mas maraming espiritual na enerhiya na mas mataas ang kalidad. Si Huang Xiaolong ay nagplanong mag-isa sa Peace Emperor World. Pagkatapos ng lahat, maliban sa pagwasak sa Zhao family sa lupa, hahanapin niya ang Black Tortoise Divine Fire. Ang pagkakaroon ng lahat ng kasama niya ay, walang alinlangan, hindi maginhawa. Mula sa kanyang mga taon ng pagsasaliksik sa mga lumang record, napagpasyahan ni Huang Xiaolong na ang Black Tortoise Divine Fire ay malamang na nasa Black North Sea ng Peace Emperor World. Higit pa rito, ang banal na apoy na iyon ay dapat nasa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Sa pinakamalalim na bahagi ng Black North Sea ay isang napakalamig na chi na tinatawag na Black North Cold Stream Flow. Kahit na ang mga high-level na God Realm Master ay mahihirapang labanan ito. Alin ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya si Huang Xiaolong na iwanan si She Xiaofei, ang kanyang pamilya, at lahat ng iba pa sa Huang Clan Manor hanggang sa siya ay bumalik? Batay sa kasalukuyang lakas ng mga miyembro ng Huang family, idinagdag ang Nine-Tailed Bright Radiance Tiger at iba pang mga demonyong hayop pati na rin ang mga depensiba at pamatay na pormasayon na inayos ni Huang Xiaolong, hindi siya mag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan habang siya ay wala. Kahit na ang Twin Celestial World Sing family ay nagpadala ng mas maraming masters habang siya ay nasa Peace Emperor World, sila ay nasa dulo ng kanilang katalinuhan na sinusubukang masira ang mga layer na pormasayon bago maabot ang Huang family. Bago ito, sinilip ni Huang Xiaolong ang kaluluwa ni Yingluo. Mula roon, alam niya na ang pinakamalakas na tao ng pamilya Ying ay ang kanilang ninuno, isa lamang maagang master ng Ninth Order God Realm. Maliban sa kanilang Ying ancestor, ang kanilang Ying family patriarch ay isa lamang late 8th Order God Realm Master. Ang natitira ay maaga at kalagitnaan ng 8th Order God Realm Grand Elders. Isinasaalang-alang na ang kanyang paghahanap para sa Black Tortoise Divine Fire ay maaaring magtagal kaysa sa inaasahan. Binalaan ni Huang Xiaolong ang lahat na huwag hanapin siya kahit na hindi siya bumalik pagkatapos ng ilang taon o higit pa. Bago ang mga nag-aatubili na tingin ng kanyang pamilya at She Xiaofei, lumipad si Huang Xiaolong, lumaki ang kanyang figure at tuluyang nawala sa kanilang paningin, naiwan ang Huang Clan Manor. Paglabas mula sa panlabas na lamad ng Martial Spirit World, naglakbay si Huang Xiaolong sa malawak na espasyo gamit ang kanyang espada, patungo sa Peace Emperor World. Sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, sa kanyang pinakamabilis na bilis ng paglipad, makakarating siya sa Peace Emperor World makalipas ang isang araw. Yung ilang Zhao Grand Elders na tumakas ay dapat nakarating na sa Peace Emperor World sa ngayon. Umisi si Huang Xiaolong sa pag-iisip habang lumilipad siya pasulong sa pinakamabilis niyang bilis. Sa pagkakataong ito, kabilang sa 16 na Grand Elder ng Zhao family, 4 ang nakatakas. Bilang pagdibilang mula sa oras na tumakas sila mula sa Martial Spirit World, ito ay bahagyang higit sa 1 linggo. Alinsunod sa average na bilis ng maaga hanggang kalagitnaan ng 8th Order God Realm, ang pagmamadali mula sa Martial Spirit World patungo sa Peace Emperor ay aabutin ng 8 hanggang 9 na araw. Kaya naman, nahulaan ni Huang Xiaolong na ang 4 na Zhao family Grand Elders na nakatakas ay dapat na bumalik sa Peace Emperor World sa ngayon. Habang si Huang Xiaolong ay nagmamadali sa kalawakan, sa loob ng malaking bulwagan ng Zhao family's mansion, si Zhao Kai at ang 3 iba pa ay nakatayo na nakayuko, mukhang nalulungkot at magulo. Nakaupo sa malaking upuan na parang trono na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ay isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang patriarch ng pamilya Zhao, si Zhao Weitong. Sinasabi ninyong lahat na si Huang Xiaolong at ang Huang family ay biglang bumalik sa Martial Spirit World mula sa labas, na si Zhao Shuang at ang lahat ay pinatay ni Huang Xiaolong. At ang Ying family na si Ying Changtian ay namatay din sa kanyang kamay. Mariing pinandilatan ni Zhao Weitong ang 4 na nakatayo sa ibaba. Inamin ni Zhao Kai, ganun nga, patriarch. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay talagang nakakatakot. Sinasabing walang kapangyarihan si Ying Changtian na gumanti kay Huang Xiaolong na napatay sa 2 galaw. Pagamat alam ni Zhao Kai na mahirap para sa sinuman na paniwalaan ang kanyang sinabi, iyon ang katotohanan. Nagulat lang siya nang naaayon.
Parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa kanyang buhay. Si Zhao Weitong ay tumawa ng malakas, hinampas ang braso ng kanyang trono sa sobrang pagmamalabas na paraan. Sinasabi mo na si Huang Xiaolong, na nagtanim ng higit sa 100 taon, ay mas malakas kaysa sa ating ninuno. Ang pagpatay kay Ying Changtian ng Ying family sa dalawang galaw, maging ang kanilang Zhao family ancestor ay hindi ito kaya. Sa puntong ito, si Zhao Chengdong na nakatayo sa tabi ni Zhao Kai ay nagsalita, higit pa rito, bawat isang tao ng Huang family ay pumasok sa God Realm. Patriarch, dapat ba nating? Bago natapos ni Zhao Chengdong ang kanyang sasabihin, umalangaw-ngaw ang galit na galit ni Zhao Weitong sa malaking bulwagan, na parang isang baliw na leon. Tinatanggap ba ako ng bawat isa sa inyo bilang isang tanga? Sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na ignorante na bata? Na maniniwala ako na pinatay ni Huang Xiaolong si Ying Changtian sa dalawang galaw. Isa pa, ang mga Huang family ants na iyon ay wala pa sa Xiantian realm noong umalis sila sa Martial Spirit World, tama ba? Ilang taon na ang lumipas, sinasabi mo sa akin na lahat sila ay mahimalang naging master ng God Realm. Habang sumisigaw si Zhao Weitong, lalo siyang nagagalit, nanginginig ang kanyang daliri sa galit habang kumukulog sa 4 na Grand Elder. Mga tanga ba kayo, o ako? Mga tanga, umalis kayo sa harapan ko. Nagpupumiglas ang 4 na lalaki, may gustong sabihin. Patriarch, sa palagay ko ay lilito si Huang Xiaolong sa Peace Emperor World sa lalong madaling panahon. Dapat bang ang ating Zhao family? Hindi napigilan ni Zhao Kai ang kanyang sarili na paalalahanan ng Patriarch. Kabuong oras na tumatakas siya mula sa Martial Spirit World, si Zhao Kai ay sinalanta ng matinding pagkabalisa. Umagalpak ng tawa si Zhao Wenting matapos marinig ang pag-iingat ni Zhao Kai. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Ang gusto mong sabihin sa akin ay si Huang Xiaolong ay naglakas loob na pumunta sa Peace Emperor World upang guluhin ang ating Zhao family. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Wala akong hinihiling na mas mabuti. Ito ang magliligtas sa akin ng pagsisikap na personal na maglakbay sa Martial Spirit World. Maingat na idinagdag ni Zhao Chengdong, ang Huang Xiaolong na iyon ay hindi simple. Patriarch, hindi ba dapat nating imbestigahan ng kaunti ang background ni Huang Xiaolong? Umisi si Zhao Weitong, paano kung hindi siya simple? Ito ay hindi kailangan. Hindi mahalaga kung ano ang pagkakakilanlan niya. Nariyan ang Li family sa likod natin, walang dahilan para matakot sa kanya. Gustong sabihin ni na Zhao Kai at Zhao Chengdong ang ilang mga salita ng panghihikayat, ngunit pinaalis sila ng naiiritang si Zhao Weitong. Isang bangkos ng basura. Pagkaalis ng 4 na Grand Elder, malamig na sumigaw si Zhao Weitong. Mukhang kailangan niyang imbestigahan kung ano ang nangyari sa Martial Spirit World. Tungkol sa paliwanag ni Zhao Kai at ng 3 pa na sinasabing pinatay ni Huang Xiaolong si Ying Changtian at ang iba pang mga Grand Elder ng Zhao family, hindi siya naniwala ni isang salita. Bagamat malabo niyang naramdaman na ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong ay maaaring hindi kasing simple ng una niyang inakala, hindi binigyan ng pansin ni Zhao Weitong ang pag-iisip. Iyon ay dahil ang kanilang Zhao family ay umakyat sa isang malaking puno na ang Li family. Ang Li family ay isang super dominanteng puwersa. Sa oras na ito, isang Zhao family elder ang pumasok sa bulwagan, magalang na ipinaalam, Patriarch, hinihiling niyang Master Li ang iyong presensya. Nang marinig ito, halos tumalon si Zhao Weitong, nagmamadaling pumunta sa isang marangyang pinalamutian na tirahan kasama ang elder ng pamilyang Zhao na iyon. Mabilis siyang dumaan sa maze ng mga pasilyo, sa wakas ay nakarating siya sa isang patio. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 704. Pagdating sa Peace Emperor World. Mas binilisan ni Zhao Weitong ang kanyang mga hakbang hanggang sa siya ay nakatayo sa harap ni Li Zishuai sa magalang na paraan, na may malawak na nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha, yang Master Li. Si Li Zishuai ay sumengot ng malakas, bahagyang itinaas ang kanyang mga talukap habang nagtanong, ano ang pag-usad ng bagay na sinabi ko sa iyo na suriin mo? Mabilis na sumagot si Zhao Weitong, nahanap na namin ito.
Ang 9 cloudy ice petals na gusto ni Young Master Lee ay nasa isang nag-iisang isla sa Sea of Black North. Gayunpaman, isang makapal na maraming kulay na laso na miasma ang bumabalot sa isla sa buong taon. Ang kaunting contact sa poison miasma ay sapat na upang gawing isang tumpok ng nana ang isang 10th order god realm. Sa makatuwid, dapat tayong maghintay hanggang ang poison miasma ay kumalat ng kaunti bago pumasok. Napakunot ang kilay ni Li Zixuai, multicolored poison miasma. Kung gayon hanggang kailan tayo maghihintay? Ang Young Master na ito ay hindi gaanong walang ginagawa upang manatili ng walang katapusan sa Peace Emperor world na ito. Nagmamadali si Zhao Weitong upang tiyakin, hindi ito magtatagal, tiyak. 3 araw. 3 araw pa, at ang maraming kulay na laso na miasma ay mawawala. Tumango si Li Zixuai, kung ganoon, ang Young Master na ito ay mananatili pa ng 3 araw sa Peace Emperor world. Napailing si Zhao Weitong at nagalinlangan na parang may gusto siyang sabihin. Magsalita ka, ano pa? Tumaas ang kilay ni Li Zixuai sa tanong. Ay, parang ganito. Si Zhao Weitong ay lubhang maingat habang ipinaliwanag niya, mahigpit na sumusunod sa utos ni Young Master Lee, minamadali namin ang paggawa ng mga armas at armor araw at gabi, ngunit ilang araw na ang nakalipas, may nagnakaw ng milyon-milyong sandata at armor na ginawa namin. Nagmamadali ng buong buo. Sa wakas, palihim na sinulyapan ni Zhao Weitong ang 4 na Li family master sa paligid ni Li Zixuai. Alam na alam ni Zhao Weitong na ang 4 na Li family master na iyon ay pawang nasa kalagitnaan ng 9th Order God Realm. Tumanggi siyang maniwala na hindi nila kayang lipulin ang isang Huang Xiaolong kung ang 4 na taong ito ay magbibigay ng kamay sa kanilang Zhao family. Sa pagkakataong ito, ang kanilang Zhao family ay nawala ng 12 8th Order God Realm Grand Elders at malapit sa 100 God Realm Disciples, isang kasinungalingan ang sabihin na si Zhao Weitong ay hindi nakakaramdam ng sakit at galit. Wala siyang ibang hiniling kundi putulin ng buhay si Huang Xiaolong. Nanlaki ang mga mata ni Li Zixuai nang marinig niya ito, kumislap ang isang nakakasilaw na kislap sa kanyang mga mata, hindi mo ba sinabi sa kanila na ang aming Li family ang nagutos sa iyo na pekay ng mga sandata at armor na iyon? Sumagot si Zhao Weitong, nagawa namin, ngunit sinasabi ng kabilang panig na hindi magbabago ang resulta kahit na dumating ang Li family. Bukod dito, malinaw na alam nila na ang aming Zhao family ay nangako ng katapatan sa Li family, ngunit pinatay pa rin nila ang 12 sa aming mga Grand Elder. Hindi lang iyon, ilang Grand Elder na nakaligtas at nakabalik ang nagulat na ang taong ito ay nagsabi na pupunta siya sa Peace Emperor World upang lipulin ang ating Zhao family. Malamang na darating siya sa mga susunod na araw. Ang tumatagos na liwanag sa mukha ni Li Zixuai ay lalong tumalim, ngunit isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, kung gayon ang Young Master na ito ay talagang gustong makita kung anong uri ng pangkang napakatapang, hindi inilalagay ang ating Li family sa kanyang mga mata. Bilang pag-iisip, tinanong niya si Zhao Weitong, kumusta ang lakas ng taong ito? Pagkatapos ng lahat, 4 na Mid-9th Order God Realm Guards lang ang isinama ni Li Zixuai sa pagkakataong ito. Agad na naunawaan ang pag-aalala ni Li Zixuai, ngumiti si Zhao Weitong, pakitiyak, Young Master Li, ang paglilinang ng kabilang panig ay tiyak na mas mababa sa 9th Order God Realm. Si Li Zixuai ay naging ganap na kalmado at iwinagayway ang kanyang kamay nang hindi tumitingin kay Zhao Weitong, umalis ka muna, isumbong mo sa akin kapag nandito ang taong ito. Magalang na kinilala ni Zhao Weitong at umalis sa courtyard kasama ang kanyang Zhao family elder. Makalipas ang kalahating araw, si Huang Xiaolong, na nagmamadaling dumaan sa malawak na espasyo, ay unti-unting bumagal, na dumarating sa ibabaw ng mundo. Huminto si Huang Xiaolong, pinagmamasdan ang ibabaw ng Peace Emperor World mula sa kalawakan, ang kanyang tingin ay malayo sa pakikipagkasundo. Dahil ang Zhao family ay nangahas na gawing patay na mundo ang Martial Spirit World, sisiguraduhin niyang dadaloy ang dugo sa isang ilog sa Peace Emperor World. Sa isang kisap mata, tumago si Huang Xiaolong sa panlabas na layer, sumisid sa Peace Emperor World, na umusbong sa isang bughaw na kalangitan. Sa halos isang paghinto, lumipad si Huang Xiaolong patimog sa pinakamabilis na bilis.
Ayon sa kaalaman ni Huang Xiaolong, ang teritoryo ng pamilya Zhao ay sumasaklaw sa karamihan ng mga katimugang lupain ng Peace Emperor World. Sa Peace Emperor World ay apat na malalaking kapangyarihan. Isa sa kanila ay ang Zhao family, habang ang tatlo pa ay ang Mo family, ang Demonic Cult, at ang Nether Ice Palace. Sa apat na malalaking kapangyarihan, ang Demonic Cult ang pinakamalakas, samantalang ang Zhao family, Mo family, at ang Nether Ice Palace ay halos pantay. At ang tatlong kapangyarihang ito ay magkakaibigan sa isa't isa. Gayunpaman, hindi alintana kung sino sila, hanggat naglakas loob silang hadlangan siyang lipulin ang pamilya Zhao, mamamatay silang kasama nito. Lumakas ang napakalaking layunin ng pagpatay sa katawan ni Huang Xiaolong, mas malamig kaysa sa yelo. Makalipas ang bahagyang mahigit isang oras, sa itaas ng isang malaking lungsod sa timog na bahagi ng Peace Emperor World, biglang huminto si Huang Xiaolong, pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang Divine Sense upang masakop ang buong malaking lungsod sa ibaba niya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabo ang figure ni Huang Xiaolong, na halos bigla ang lumitaw sa loob ng isang tirahan sa lungsod. Sino te? Natuklasan ng mga nagpapatrulyang gwardiya ng tirahan si Huang Xiaolong at tumahol ng may pagbabantay. Hindi pinapansin ni Huang Xiaolong ang mga gwardiya, ang kanyang mga paa ay gumagalaw patungo sa pangunahing patio. Palibhas ay hindi pinansin, ang pangkat ng mga nagpapatrulyang gwardiya ay labis na nagalit. Ang bawat isa sa kanila ay itinaas ang kanilang mga espada at talam, sprinting patungo Huang Xiaolong ng may kabangisan. Gayunpaman, nang umabot sila sa 30 metro mula sa Huang Xiaolong, ang lahat ng mga gwardiya ay napaatras ng isang hindi nakikitang energy barrier. Nang tumama sila sa lupa, hindi na gumagalaw ang mga gwardiya na iyon. Ang kaguluhan sa gilid na ito ay mabilis na nakaalerto sa mga nakapaligid na bantay ng mga patio. Tumagundong ang mga yabag at umalingaw-ngaw ang sumisipol na hangin mula sa lahat ng direksyon, palapit sa Huang Xiaolong sa segundo. Mula sa loob ng pangunahing patio ay dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng brocade na balabal na tinahi ng puting ginto. Sa bawat hakbang na ginawa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang kulay pilak na puting daloy ng enerhiya ang humahabol sa kanya. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay dahil sa isang partikular na pamamaraan ng paglilinang na ginagawa ng lalaking ito. Maliwanag, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay umabot sa isang tiyak na yugto sa kanyang pamamaraan sa paglilinang upang makagawa ng ganitong uri ng kababalaghan. Matalim ang titig ng nasa katanghaliang gulang na ito, isang mabilis na sulyap sa paligid sa katawan ng ilang nagpapatrulyang mga gwardya. Ang malamig niyang tingin ay bumagsak kay Huang Xiaolong, wala akong pakialam kung sino ka, patay na patay ka ngayon. Nang matapos ang sentensya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kanang kamay. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang humila sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang pagkakahawak. Hinawakan ng lalamunan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng lakas na dumurog sa kanyang lalamunan. Agad na sinalakay ni Frigid Oserechi ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tinatakan ng kanyang mga meridian at GC. Kawakas ay ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang takot sa kanyang mga mata, ikaw. Si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na magabala sa pagtatanong sa lalaki, ang kanyang banal na sentido ay pilit na pumasok sa kanyang dagat ng kaluluwa, sinalakay ang kanyang kaluluwa para sa impormasyon. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Huang Xiaolong ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ang kastela ng lungsod na ito, at isa ring Zhao family elder. Ang higit na nagkataon ay ang katotohanan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang tiyuhin ng dating Sin City Castellan na namatay sa kamay ni Huang Xiaolong, si Zhao Yi. Pagkaraan ng ilang sandali, si Huang Xiaolong ay natapos na sa pag-aalis ng kaluluwa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki upang malaman kung ano ang gusto niya. Isang mitya ng tunay na walang kamatayang essence fire ang lumitaw sa kanyang daliri, direktang pinapatay ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang tiyuhin ni Zhao Yi ay namatay sa isang nakalilitong pagkamatay sa biglaang pagsulpot ni Huang Xiaolong. Ang kanyang katawan ay walang humpay na itinapon sa Ozure Ring.
Sa puntong ito, natauhan ang mga gwardya ng pamilya Zhao at nagkalat para sa kanilang buhay sa gulat. Isang mahinang mapanuksong ngiti ang sumili sa mga sulok ng bibig ni Huang Xiaolong na nakatingin sa kanila. Sa sumunod na segundo, ang kanyang katawan ay umikot ng napakabilis, na bumubuo ng isang wind cyclone na palaki ng palaki. Sa maikling panahon, binalot ng bagyo ang buong tirahan, sinipsip ang lahat ng mga gwardya ng pamilya Zhao. Isa ito sa mga diskarte ng sinaunang Dragon Clan na pinangalan ng Dragon Twirling Clouds. Ito ay parehong defensive at offensive na pamamaraan. Pagkaraan ng 10 paghinga, huminto sa pag-ikot si Huang Xiaolong at ang bagyong hangin ay agad na naglaho, na iniwan ang mga bangkay ng ilang libong mga disipulo ng pamilya Zhao na nahulog mula sa langit sa itaas. Gamit ang isang pagwagayway ng kanyang kamay, tinipon ni Huang Xiaolong ang lahat ng Saint Realm at mas mataas na mga katawan sa Ossuary Ring bago nawala sa isang kisap mata mula sa tirahan, patungo sa punong tanggapan ng pamilya Zhao. Nalaman ni Huang Xiaolong ang lokasyon ng punong tanggapan ng Zhao family nang hinahagod ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang Zhao family ay isang malaking clan na lumago ng higit sa 10,000 taon. Bagaman hindi pa ito kinikilala bilang isang first-rank force, hindi maikikaila na ang kanilang puwersa ay tumakbo ng malalim. Sa loob ng teritoryo ng pamilya Zhao, mayroong libu-libong lungsod, natural na hindi mapipigilan ni Huang Xiaolong ang bawat isa. Kaya, ang pangunahing layunin niya ay wasakin ang punong tanggapan ng Zhao family. Nang ang patriarch, ancestor, grand elder, at elder ng Zhao family ay patay na, sandali na lang para ang natitirang puwersa ng Zhao family ay lamunin ng Mo family, demonic cult, at Nether Ice Palace. Sa oras na iyon, malapit na ang paglipol. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 705. Hindi kaya, magkakilala ang dalawang ito. Sa loob ng malaking bulwagan ng pangunahing tirahan ng Zhao family, ang Zhao family patriarch, Zhao Weitong, at lahat ng Zhao family grand elders ay tinatalakay ang mga bagay tungkol sa martial spirit world nang, bigla na lang, isang natarantang elder ang pumasok sa bulwagan, na nagulat na ang kastela ng White Emperor ang lungsod, Zhao Ping, ay pinaslang. Maliban kay Zhao Ping, ilang libong gwardya sa loob ng Castellan Manor ng White Emperor City ang namatay din. Si Zhao Weitong at ang lahat ng kasalukuyang Zhao family grand elders ay namangha. Nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Ang mukha ni Zhao Weitong ay madilim na parang madilim na tubig. Umiling ang Zhao family elder na iyon, hindi, sa oras na dumating ang iba pang mga disipulo ng Zhao family sa White Emperor City, nakaalis na ang mamamatay tao. Ayon sa ilan sa mga disipulo sa White Emperor City, nakakita sila ng isang nakakatakot na malaking bagyo na lumitaw sa Castellan Manor. Nakakatakot na malaking bagyo. Ang Zhao family grand elders ay nagpalitan ng nalilitong ekspresyon. Maaaring ito ay ang demonic cult na si Luo Chao's Black Flame Windstorm. Nagbabakasakali si Zhao Kai. Sa Peace Emperor World, kakaunti lamang ang mga tao na sapat ang lakas upang patayin ang kastela ng White Emperor City, si Zhao Ping, na isang peak-plate 5th Order God Realm. Hindi banggitin na ang kanilang Zhao family ay walang sama ng loob sa Mo family at sa Nether Ice Palace. Logically, tanging ang mga eksperto ng demonic cult ang natitira. Ang Black Flame Windstorm ng The Demonic Cult's Grand Elder Luo Chao's Black Flame Windstorm ay nagtipon ng airflow sa loob ng 100 li upang bumuo ng isang nakakatakot na wind cyclone na aatake. Hindi, mula sa paglalarawan ng mga disipulo ng White Emperor City, ang hitsura ng wind cyclone ay naiiba sa Black Flame Windstorm ni Luo Qiao. Ang kanyang wind cyclone ay naglalabas ng madilim na aura, ngunit ang wind cyclone na pumatay kay Elder Zhao Ping ay naglabas ng napakaliwanag na liwanag. Sumagot ang Zhao family elder na iyon. Napasimangot si Zhao Weitong at ang grupo ng mga grand elder nang marinig ito. Kung hindi si Luo Qiao, sino kaya ito? Dahil sa distansya sa pagitan ng Martial Spirit World at Peace Emperor World, hindi sumagi sa isip ni Zhao Weitong ang posibilidad na ito ay si Huang Xiaolong.
Taga ng kanya, kahit na magmadali si Huang Xiaolong hanggang sa Peace Emperor World, aabutin siya ng hindi bababa sa 2 linggo o higit pa. Utos ni Zhao Weitong, mag-imbestiga. Gamitin ang lahat ng pagsisikap. Kahit sino pa ito, kamatayan sa mga naglakas loob na pumatay sa elder ng ating Zhao family at libu-libong mga disipulo. Oo, patriarch. Magalang na sumunod ang matanda. Hindi na kailangan. Isang malamig na boses ang biglang umalangaw sa malaking bulwagan nang lumitaw ang isang itim na lugar sa abot tanaw. Pagkatapos, bago pa man makapag-react ang sinuman, na puno ng nakakasilaw na liwanag ang bulwagan, na nagmumula sa itim na buhok na binata na ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat. Huang Xiaolong. Nang makita ang mukha ng binata, sumigaw ng malakas ang isa sa mga Grand Elder ng Zhao family. Ang di inimbitahang panauhin ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay kalmado at walang malasakit matapos makilala habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang malaking bulwagan, ang kanyang boses ay mababa at madilim, mukhang nandito ang lahat ng natitirang Zhao family Grand Elders. Hindi na ako makahingi ng higit pa dahil nakakatipid ako sa abala na hanapin sila ng isa-isa. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Weitong kay Huang Xiaolong, napawi ang hindi inaasahang ngiti. Hindi ko inaasahan na darating ka ng ganoon kaga, parang nagmamadali kang mamatay, Huang Xiaolong. Narinig ko kay Zhao Kai at sa iba pa na pinatay mo si Ying Changtian. Ang ilan sa mga Grand Elder ay tumawa din sa panunuya, tanging ang 4 na tao na tumakas mula sa Martial Spirit World ay hindi tumawa. Tumingin si Huang Xiaolong kay Zhao Weitong na may hiwalay na ekspresyon, kailangan ko lang ng isang galaw para patayin ka. Tumawa si Zhao Weitong hanggang sa nanginginig ang buong katawan niya at namula ang mukha, Huang Xiaolong, sigurado ka bang mapapatay mo ako sa isang galaw? At muli, si Zhao Weitong at ang ilan sa mga Grand Elder ay hindi masisisi sa pagiging nakakatawan nito. Si Huang Xiaolong ay isang bata pa lamang na nag-cultivate lamang ng humigit kumulang 100 taon, ngunit talagang sinabi niya na kaya niyang pumatay ng isang peak late 8th Order God Realm Zhao Weitong. Bukod dito, gamit lamang ang isang galaw. Sa kabila ng iniulat ni Zhao Kai at ng 3 iba pang Grand Elders na pinatay ni Huang Xiaolong si Ying Changtian sa loob ng 2 galaw, narinig na lang nila ang pagsasalaysay ng insidente sa halip na masaksihan ito ng kanilang mga mata. Sa pangunawa ni Zhao Weitong, malamang na hiniram ni Huang Xiaolong ang kapangyarihan ng isang tao para patayin si Ying Changtian. Hindi siya naniwala kahit isang segundo na si Ying Changtian at ang iba pang mga master ng Ying family, pati na ang kanilang mga masters ng Zhao family sa Martial Spirit World, ay pinatay lahat ni Huang Xiaolong. Pinanood ni Huang Xiaolong si Zhao Weitong na namumula ang mukha dahil sa sobrang pagtawa. Matyaga siyang nakatayo doon, hindi nagmamadaling kumilos. Huang Xiaolong, halika, hayaan mong makipaglaro sa iyo sandali ang lolo sa tuhod na ito. Sa puntong ito, nilapitan ng isa sa Grand Elder si Huang Xiaolong, nagsasalita sa isang mapanuksong tono, hanggang ngayon, nag-cultivate ka lang ng humigit kumulang 100 taon, tama ba? Huwag mong sabihing binubuli ko ang nakababatang henerasyon. Ako, si Zhao Hengfeng, ay magbibigay sa iyo ng 100 galaw na kapansanan, magsisimula na lang akong umatake pagkatapos nito. Ang Grand Elder na nagngangalang Zhao Hengfeng ay tumawa muli ng buong puso, idinagdag, sapat na ang 100 galaw, hindi ba? Nagdulot ito ng panibagong tawanan mula sa Zhao family Grand Elders. Habang tumatawa ang lahat, lumabo ang anyo ni Huang Xiaolong, pagdating sa harap mismo ng Grand Elder na iyon. Biglang tumigil ang tawa ni Zhao Hengfeng at sinubukang umatras, ngunit hinayla siya pasulong ng napakalakas na puwersa ng pagsipsip mula sa kamay ni Huang Xiaolong. Taglit, naramdaman ni Zhao Hengfeng na ang mga daliri ni Huang Xiaolong ay parang isang malaking bundok na may 5 daliri na dumidiin sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang hindi siya makagalaw. Ito ay... Bago pa malaman ng kanyang isip ang dahilan, ang 5 daliri ni Huang Xiaolong ay madaling nahukay sa kanyang bungo mula sa itaas. Isang nakakaiyak na sigaw ang nagmula kay Zhao Hengfeng, ngunit agad itong nawala. Pumagsak ang matigas niyang katawan sa sahig sa gitna ng malaking bulwagan. Bang! Isang mahinang kalabog ang umalangaw sa hangin.
Hindi na kailangan ng isang daang galaw, tumingin si Huang Xiaolong sa walang buhay na katawan sa sahig, sapat na ang isang galaw. Ang lahat ng naruroon na Zhao family Grand Elders ay natulala, nakatitig sa bangkay ni Zhao Hengfeng. Patay. Napuno ng makapal na katahimikan ng malaking bulwagan. Ang mukha ni Zhao Weitong ay nabaluktot sa isang pangit na ekspresyon. Kasabay nito, makikita ang tumataas na takot sa kanyang mga mata. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay talagang nakakatakot gaya ng sinabi ni Zhao Kai. Pero, in denial siya. Tumanggi siyang maniwala na ang isang punk na may 100 taon ng paglilinang ay maaaring maging napakalakas. Habang ito ay naganap sa malaking bulwagan, sa isang tirahan na hindi kalayuan sa Zhao Family Mansion, isang Zhao Family Elder ang nag-uulat kay Li Zishuai, Young Master Li, ang taong nagnakaw ng milyon-milyong armas at sandata mula sa ating Zhao Family ay nandito siya sa malaking bulwagan ng aming Zhao Family Mansion. Natigilan si Li Zishuai, napakabilis. Pagkatapos ay isang nakakatakot na tawa ang tumunog, kung gayon ang young master na ito ay pupunta at tingnan kung mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso. Sa sinabi nito, lumipad siya patungo sa Zhao Family Mansion kasama ang 4 na Mid-Ninth Order Godrealm Li Family Guards. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 6 na grupo ni Li Zishuai ay dumating sa himpapawid sa itaas ng Zhao Family Mansion. Bago pa man siya makapasok sa mansyon, dumagundong ang boses ni Li Zishuai sa lugar nito, sino bang punk na walang mataang nang ahas na nakawin ang mga gamit ng ating Li family. Ang grupo ni Li Zishuai ay lumitaw sa malaking bulwagan pagkatapos ng kanyang mga salita. Dahan-dahang lumingon si Huang Xiaolong. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata ni Li Zishuai at Huang Xiaolong, parehong nagulat sa hindi inaasahang pagkikita. Nauutil si Li Zishuai, Huang Xiaolong. Si Zhao Weitong at ang mga Grand Elder, na sa simula ay tuwang-tuwa sa pagdating ni Li Zishuai, ay nagdududa na nanunood sa kanyang reaksyon. Hindi kaya, magkakilala ang dalawang ito. Si Zhao Weitong ay tumakbo sa tabi ni Li Zishuai, Young Master Li, ito mismo si Huang Xiaolong, siya. Bago pa matapos si Zhao Weitong, tumama ang palad ni Li Zishuai sa kanyang mukha, na nagpaikot-ikot sa kanyang hangin. Tumagundong ang dagandong ni Li Zishuai sa eardrums ni Zhao Weitong, ikaw na ina F*** Epstein Zhao Weitong, ayos lang kung gusto ng iyong Zhao family na mamatay, ngunit huwag mo akong kaladkarin kasama mo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 706. Naghahanap para sa itim na pagong na banal na apoy. Ang matinding sampal ni Li Zishuai ay nagpatigil kay Zhao Weitong, ang iba pang Zhao family Grand Elders ay nabigla. Kung gusto ng iyong Zhao family na mamatay, huwag mo akong kaladkarin papasok. Si Zhao Weitong ay nalilito sa pagtingin kay Li Zishuai, hindi naiintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ngunit, muling umungal si Li Zishuai, ang iyong ina, hindi mo ba alam na siya ang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal? Hindi mo ba alam na siya rin ang personal na alagad ng Ascending Moon Old Man? WEDX, elder din siya ng Alchemist Grandmaster Association. Hindi mo ba alam na siya ang Pilking ng Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito? Pakiramdam ni Zhao Weitong at ng lahat ng Zhao family Grand Elders ay parang kumidlat ng paulit-ulit sa kanilang isipan hanggang sa maging blanko ang lahat. Ang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal. Personal na alagad ni The Ascending Moon Old Man. Elder ng Alchemist Grandmaster Association. Ang Pilking ng Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito. Pakiramdam ng pamilya Zhao ay parang dinudurog ang kanilang mga puso habang sila ay tumitibok pa rin. Bagamat wala silang ideya kung sino ang Ascending Moon Old Man, o mas tumpak, hindi pa nila narinig ang tungkol sa kanya, alam nila ang Black Warrior Institute Principal. Ang sino mang malaking pamilya na nagkakahalaga ng kanilang asin ay naunawaan kung ano ang ibig sabihin at kinakatawan ng Black Warrior Institute Principal. Ang Huang Xiaolong na ito ay talagang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal.
Nang muling bumagsak ang tingin ni Zhao Weitong kay Huang Xiaolong, ang kanyang mga tuhod ay nagkakatumpak sa isa't isa, isang mabangong amoy ang umalangaw-ngaw sa hangin mula sa kanyang kinatatayuan. Matapos ang pagungol ni Li Zixuan sa Zhao family patriarch, lumingon siya sa apat na Li family elder sa likod niya, aalis na kami. Dahil ang kabilang panig ay si Huang Xiaolong, alam na ni Li Zixuan na imposibleng makuha ang milyon-milyong peking sandata at baluti. Ang kanilang Li family ay maaari lamang lunoko ng masamang lasa sa kanilang bibig. Teka muna. Nang lumiko si Li Zixuan at ang apat na Li family elders para umalis, ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay nagpatigil sa kanila, maaari kayong umalis kung gusto ninyo, ngunit bago iyon, sirain ang sarili ninyong mga meridian at baliin ang magkabilang braso. Pagkamat ang Zhao at King families ang pumatay sa hindi mabilang na inosenteng buhay ng martial spirit world, kung wala ang utos ng Li family na pekay ng mga armas at armor na iyon, ang martial spirit world ay hindi masasaktan sa ganoong sukat. Tumigil ang mga yapik ni Li Zixuan, umiikot sa galit. Mabangis ang kanyang tingin habang nakataas ang isang daliri at nakaturo kay Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, huwag kang masyadong lumayo. Tinakaw mo ang 1,000,000 ng mga armas at sandata ng ating Li family nang walang dahilan. Handa akong pabayaan ang bagay na ito, ngunit gusto mo ng isang bakuran pagkatapos makakuha ng 1 pulgada. Gusto mong baliin ang aking mga braso at sirain ang aking mga meridian, sa tingin mo ba ay talagang takot sa iyo ang aming Li family? Sa pagtatapos ng kanyang paninira, ang mga mata ni Li Zixuan ay iskarlata, lahat ng puot at puot kay Huang Xiaolong na kanyang pinipigilan sa loob ng maraming taon ay sumabog. Ang kanyang puso ay napuno ng napakatinding layunin ng pagpatay. Sa mga mata ni Li Zixuan, si Huang Xiaolong ay karaniwang gumagawa ng gulo ng walang dahilan, sadyang ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan para ay bully ang kanilang Li family. Siyempre, walang alam si Li Zixuan sa nangyari sa martial spirit world, mas walang alam sa ginawa ng mga Zhao at King families sa martial spirit world para tapusin ang gawain ng pagpapanday ng mga armas at sandata para sa Li family, mula sa matinding pagsasamantala hanggang sa walang lihim na mga patayan sa mga bayan at mga nayon. Higit sa lahat, walang ideya si Li Zixuan na si Huang Xiaolong ay mula sa martial spirit world. Sa panonood ng Escarlate na mata na si Li Zixuan, ang aura ni Huang Xiaolong ay naging mas malamig, nagbago ang isip ko. Ngayon, hindi lang gusto kong baliin mo ang sarili mong mga braso at meridian, ganoon din ang mga binti mo at GC. Young Master, ang aksyon na ito ni Huang Xiaolong ay hindi matitiis. Ang isa sa mga master ng Li family sa likod ni Li Zixuan ay hindi na napigilan ang sarili, nagsalita sa galit, hayaan mo akong turuan siya ng leksyon at pilayin ang kanyang mga braso, binti, meridian, at GC. Tinitigan ni Li Zixuan si Huang Xiaolong na may nakamamatay na aura, walang awa habang nagsasalita, Huang Xiaolong, hiniling mo ito kaya huwag mo akong sisihin. Pagkatapos ay tumango siya sa guard ng Li family. Para kay Li Zixuan, kahit na si Huang Xiaolong ay baldado dito, ang Black Warrior Institute principal ay hindi makakahanap ng anumang hustisya dahil dinala niya ito sa kanyang sarili, inaabuso ang kanyang pagkakakilanlan at pinukaw ang kanilang Li family. Si Huang Xiaolong lang ang dapat sisihin. Matapos matanggap ang utos ni Li Zixuan, ang gwardya ng Li family na iyon ay lumapit kay Huang Xiaolong sa isang mapagmataas na paraan, ang kalupitan ay nagniningning sa kanyang mga mata habang inaatake niya si Huang Xiaolong gamit ang 2 kamao. Kasabay ng mga kamao ng gwardya ay ang mga tunog ng nakakapasong kidlat at umaalulong na hangin. Ito ang nakakabighaning kidlat na puso na kamao ng pamilya Li. Si Zhao Weitong at ang iba pang Zhao family grand elders ay nagmamadaling umatras sa takot. Nanlamig ang titig ni Huang Xiaolong habang ang frenzied lightning heart-shattering fist ng Li family guard na iyon ay palapit ng palapit na dumapo sa kanyang katawan. Kasabay nito, 1,000 braso ang namumulaklak mula sa likod ni Huang Xiaolong na humahampas sa guard. Ang 15 paggalaw ng Dragon God, walang kapantay na myriad dragons. Ang tunay na Dragon Chi ay naging hindi mabilang na mga banal na dragon.
Sa isang sulyap, mahigit 10,000 Divine Dragon ang lumipad pasulong na winasak ang frenzied lightning heart-shattering fist ng Lee Family Guard na hamampas sa katawan ng guard. Katulad ng isang bulok na dahon na tinangay ng hangin, ang gwardya ng Lee family ay pinaalis mula sa malaking bulwagan. Ngunit hindi ito ang katapusan nito. Ang tatlong iba pang mga Lee family guard sa likod ni Li Zixuai ay napaatras din ng napakaraming Divine Dragon ni Huang Xiaolong. Si Zhao Weitong at ang Grand Elders ay natigilan habang pinapanood ang apat na Lee family guard na pinaalis. Pumalik ang dahilan ni Li Zixuai kasabay ng kanyang takot, umiling-iling ng kanyang ulo, imposible, imposible, imposible. Sa huling beses na nabangga niya siya, si Huang Xiaolong ay hindi kahit isang 7th Order God Realm. Hindi pa ganoon katagal, paano matatalo ni Huang Xiaolong ang isang mid-9th Order God Realm Master? Si Huang Xiaolong ay walang malasakit gaya ng dati, hindi man lang niya sinulyapan si Li Zixuai na humihiling sa kanyang ulo bilang pagtanggi habang walang humpay na bumubulong, habang ang kanyang kamao ay direktang dumapo sa chisi ni Li Zixuai. Pagkatapos, nabasag ng isa pang suntok ang lahat ng buto sa kanyang mga braso, binti, pati na rin ang kanyang mga meridian. Ang malate na katawan ni Li Zixuai ay nontok sa hangin, bumagsak sa sahig na parang patay na aso, kumikibot-kibot at nanginginig. Kasunod na lumingon si Huang Xiaolong, ang kanyang malamig na tingin ay nakatuon kay Zhao Weitong at sa iba pang mga Grand Elder. Ang mga binti ni Zhao Weitong ay yumuko, lumuhod sa harap ni Huang Xiaolong. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, parang namamanhid ang kanyang dila. Huang. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang itatawag kay Huang Xiaolong. Isang matalim na kislap ng metal ang kumislap sa kamay ni Huang Xiaolong. Sa susunod na sandali, ang ulo ni Zhao Weitong ay gamulong pababa mula sa kanyang mga balikat habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Kawakas ay nag-react si Zhao Kai at ang mga Grand Elder, tumakas sa lahat ng direksyon. Napangisi si Huang Xiaolong habang pinapanood ito, ang mulberry sword sa kanyang kamay ay tumataas sa hangin. Para sa pinakamaikling segundo, maraming ilaw ng espada ang kumikislap, at sa bawat pagkislap ng liwanag ng espada ay may tumalsik na dugo habang ang isang Zhao family Grand Elder ay bumagsak sa sahig. Sa isang kisap mata, ang Zhao family patriarch at lahat ng Grand Elders ay nasa sahig, kasama sina Zhao Weitong at Zhao Kai, na may kabuuang 46 na tao. Hindi pinansin ng mga pakiusap ng mga taong ito, tinawag ni Huang Xiaolong ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Fire, dahan-dahang pinapatay ang kanilang mga kaluluwa isa-isa bago itinapon ang kanilang mga bangkay sa Azure Ring. Nang lumabas si Huang Xiaolong mula sa malaking bulwagan, ang mga disipulo ng Zhao family ay dumating ng napakarami tulad ng pagtaas ng tubig, sunod-sunod na alon ng mga tao. Sa pagharap sa mga disipulong ito ng pamilya Zhao, muling pinatay ni Huang Xiaolong ang Dragon Twirling Clouds, na bumubuo ng isang higanting wind cyclone, na patuloy na pinalawak ito na ang pangunahing patio ng pamilya Zhao bilang sentro. Ang lahat ng mga disipulo ng Zhao family sa dinarianan nito ay hinayla sa magulong bagyo. Ang mga disipulo ng Zhao family na nagmamadali patungo sa mansyon mula sa malayo ay nagsimulang tumakbo palayo sa takot, gayunpaman, sila ay sinipsip pa rin sa cyclone di nagtagal. Sa huli, ang pag-abot ng 10,000 li radius kung saan ang pangunahing patio ng Zhao family mansion ang sentro, lahat ng mga disipulo ng Zhao family ay nilamon ng bagyo, walang nakatakas. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang higanting wind cyclone. Ang mga bangkay ng Saint Realm na iyon at sa itaas ay tinipon at itinapon sa kanyang Azure Ring. Kapag naayos na ang usapin sa pamilya Zhao, oras na para hanapin ang Black Tortoise Divine Fire. Nagsalita si Huang Xiaolong sa kanyang sarili na wala mula sa espasyo sa itaas ng mansyon ng pamilya Zhao. Pagkalipas ng 2 oras, narating ni Huang Xiaolong ang isang lugar sa hilagang bahagi ng Peace Emperor World na nakatayo sa ibabaw ng dagat ng yelo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 707. Gaano karaming tao ang mayroon ng iba pang gilid?
Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang tila walang katapusang kahabaan ng puting tubig, ang maliliit na kulubot ay kumunat ang kanyang mga kilay. Nasa harap niya ang Black North Sea, ang pinakamalaking dagat sa Peace Emperor World, at isa rin sa pinakamalamig na dagat sa buong Black Tortoise Galaxy. Gayunpaman, sa kabila ng mataas na posibilidad na ang Black Tortoise Divine Fire ay naririto sa Black North Sea, sa pinakamalalim na rehiyon nito, ito ay mahirap pa rin at mahirap na paghahanap. Sa itaas ng Black North Sea, ang manipis na slits ng yelo ay naanod pababa. Iniabot ni Huang Xiaolong ang isang kamay para saluhin ang isang bumabagsak na yelo, nakakalamig na lamig. Sa sobrang lamig na ang buong braso ni Huang Xiaolong ay namamanhid. Isa na siyang 8th Order God Realm Master, at higit pa doon, si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng True Dragon Physique. Malamang kaysa sa hindi, siya ang may pinakamalakas na pangangatawan sa mga cultivator na nasa ibaba ng 10th Order God Realm. Ganun pa man, namamanhid ang buong braso niya dahil sa isang slit ng yelo. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang ice slit na ito. Ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay itinuturing na panlabas na lugar ng Black North Sea, kung siya ay nasa pinakamalalim na bahagi, kahit na may Huang Xiaolong's True Dragon Physique, siya ay magiging isang frozen na yelo. Sa pamamagitan ng lahat ng posibleng paraan sa kanyang isipan, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi at pinasok ito. Sa pagmamaneho sa makajos na Mount Sumi, lumipad siya sa mas malalim na bahagi, ngunit makalipas ang isang oras, nagulat siya nang matuklasan na maging ang makajos na Mount. Hindi ganap na nalabanan ni Sumi ang napakalamig na temperatura ng Black North Sea. Pagamat ang makajos na Mount Sumi ay isang kayamanan ng Buddhist world, ang pangunahing tungkulin nito ay upang pigilan ang masasamang espiritu at mga demonyo. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, walang ibang pagpipilian si Huang Xiaolong kundi alisin ang makajos na Mount Sumi, na lumulutang pababa sa isang desyerto na isla. Maraming Flame Dragon Flints at yung Phoenix Stone sa loob ng Hailstone at Xuanji Treasures, maaari mong gamitin sa kanila ang pagbuo ng elementong yang na banal na artifact, mungkahi ng Dragon Emperor Altai. Pwede ako ng isang bagay. Nawala ang isip ni Huang Xiaolong. Hindi niya kailanman naisip na gumawa ng isang banal na artifact sa kanyang sarili. May mga pagkakatulad sa pagitan ng alchemy at forging. Batay sa iyong tunay na walang kamatayang essence fire, ang paggawa ng elemento ng yang na banal na artifact ay dapat na madali, dagdag ng Dragon Emperor Altai. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon. Sa mismong lugar, kinuha ni Huang Xiaolong ang Thousand Worlds Divine Furnace, pagkatapos ay ang Flame Dragon Flints at yung Phoenix Stones mula sa Hailstone at Xuanji Treasures, pati na rin ang ilan pang mineral na materyales at 5 iba't ibang uri ng bakal mula sa Divine World. Ang 12 ng mga materyales na ito na kinuha ni Huang Xiaolong, bawat isa sa kanila ay ang pinakayang materyales sa kalikasan sa Black Tortoise Galaxy, lalo na bihira. Ang Flame Dragon Flint na kasing laki ng palad ay kukuha ng milyon-milyong Xuanwu coin sa isang auction. Ngunit para kay Huang Xiaolong, ang Flame Dragon Flints at yung Phoenix Stone na ito ay walang pinagkaiba sa mga karaniwang minahan na materyales. Sa ilalim ng gabay ni Dragon Emperor Altai, nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Huang Xiaolong. Ang Flame Dragon Flints at ang iba pang mga ores at bakal, kabilang ang mga mula sa Divine World, ay bumuo ng isang Fire Dragon na pumasok sa Thousand Worlds Divine Furnace. Kasunod nito, sa pagmamanipula ng kanyang tunay na immortal na Essence Fire, dahan-dahan niyang natunaw ang mga bakal at ores sa loob ng Thousand Worlds Furnace ng paisa-isa bago unti-unting pinaghalo ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, nagbuga ng maningning na liwanag ang Divine Furnace habang lumipad palabas mula sa loob ang isang bagay na kumikinang na Ember Red. Ito ay bumangon at lumaki kasabay ng hangin. 60 metro ang haba, na may lapad na 30 metro, at 30 metro ang taas, mukhang barko habang hindi. Ano ang bagay na ito? Nagulat si Dragon Emperor Altai sa bagay na umaaligid sa hangin. Nag-isip sandali si Huang Xiaolong, sumagot, sasakyang pandagat. Daluyan ng dagat. Ang Dragon Emperor Altai ay hindi maikakailang nalito sa terminong ito na hindi pa niya narinig.
Tumango si Huang Xiaolong, ito ay isang bagay na ginawa niyang muli sa pagkopya ng mga sasakyang pandagat mula sa kanyang nakaraang buhay sa Earth. At muli, ang sasakyang pandagat na ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga nasa Earth. Pagkatapos, isinulat ni Huang Xiaolong ang ilang hanay na nakabatay sa apoy sa katawan ng sasakyang dagat, mga porma sayon ng protection at pag-atake, pati na rin ang hanay ng pagpabilis ng hangin. Nagdagdag din siya ng mga diagram ng mga divine beast na may kaugnayan sa apoy tulad ng Flame Dragon, Phoenix, Fiery Lion, at iba pa. Makalipas ang isang araw, hinahangaan ni Huang Xiaolong ang kanyang gawa ng may kasiyahan. Ang napakagandang sasakyang pandagat ay pinangalan ng Flame Dragon Vessel. Natapos na rin sa wakas. Kaya lang, hindi ko alam ang bilis nito. Tinapik ni Huang Xiaolong ang isang paa sa lupa at mabilis na tumalon sa deck ng Flame Dragon Vessel. Kumuha ng 100 piraso ng Top Divine Grade Spirit Stone, ipinadala niya ang mga ito sa Central Formation. Sa isang iglap, ang Flame Dragon Vessel ay bumangon mula sa desyerto na isla, pumasok sa tubig ng Black North Sea at mabilis na sumulong sa hindi pa nagagawang bilis. Habang bumibilis ang pasulong ng Flame Dragon Vessel, ang mga diagram ng Flame Dragon, Phoenix, Fiery Lion, at iba pang elemento ng apoy ng mga Divine Beast ay nagbuga ng makinang naningning. Ang mga abstract na larawan ng mga banal na hayop na ito ay umiikot sa paligid ng sasakyang pandagat. Mula sa malayo, tila isang grupo ng mga elemento ng apoy ng mga banal na hayop na nagpoprotekta sa barko. Otomatikong nag-activate ang dosenang fire-based array na isinulat ni Huang Xiaolong kanina, na bumubuo ng fire element barrier na bumabalot sa buong naval vessel. Ang mga drifting ice slit mula sa itaas ay hinilayo ng fire element barrier na ito. Nakatayo sa deck, si Huang Xiaolong ay talagang hindi nakakaramdam ng anumang malamig na hangin, sa katunayan, ito ay mainit at komportable tulad ng panahon ng tagsibol. Masaya si Huang Xiaolong sa resulta, marahil ang tanging reklamo niya ay ang bilis ng Flame Dragon Vessel ay mas mababa sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng mataas na antas ng Wind Acceleration Array na kanyang isinulat sa katawan ng barko, ito ay mas mabagal kumpara sa sariling bilis ng paglipad ni Huang Xiaolong. Sa karamihan, ang bilis nito ay maihahambing sa isang 7th Order Godrealm Cultivator. Sa bilis na ito, aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maabot ang mas malalim na bahagi ng Black North Sea. At muli, sa ngayon, hindi nagmamadali si Huang Xiaolong. Kaya ang problema sa bilis ay baliwala. Pagkaraan ng ilang sandali, si Huang Xiaolong ay umupo sa isang meditative na posisyon sa deck, kinuha ang rank 6 na Diyos at nagsimulang magpino. Bagamat ang bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong ay tila mas mabagal kaysa dati pagkatapos makapasok sa 8th Order God Realm, ang kanyang cultivation ay tumaas pa rin ng mas mataas kaysa sa oras na umalis siya sa Golden Dragon Peak sa pamamagitan ng relihiyon na pagpino sa ranggo ng 6 na Diyos. Kahit na ang Black North Sea ay isang napakalamig na dagat, mayroong iba't ibang uri ng mga hayop na elemento ng yelo na naninirahan sa tubig nito. Habang umuusad ang Flame Dragon Vessel, hindi maiiwasan na atakihin ito ng mga teritorial na hayop. Gayunpaman, ang lakas ng mga halimaw na ito ay nasa mas mahinang bahagi, karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng God Realm, habang nasa panlabas na periphery ng Black North Sea. Ang kanilang mga pag-atake na bumabagsak sa hadlang ng Flame Dragon Vessel ay parang langgam na sinusubukang yumanig ng puno. Ang sasakyang pandagat ay nanatiling matatag habang ito ay mabilis na pasulong. Si Huang Xiaolong ay nakapagpapaunlad ng kapayapaan. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Ito ay isang mapayapang 2 araw na paglalakbay. Habang ang Flame Dragon Vessel ay lumulusot sa ibabaw ng tubig ng Black North Sea patungo sa mas malalim na mga rehiyon, sa isang malaking isla sa unahan ay nakatayo ang isang napakagandang istruktura ng gusali na itinayo mula sa yelo. Ang gusali ng yelo na ito ay isang sangay ng Nether Ice Palace. Yang Palace Lord, natuklasan namin ang isang malaking kakaibang bagay na kahawig ng isang barko na gumagalaw sa ibabaw ng tubig sa aming direksyon. Iniulat ng pinuno ng North Black Branch na si Gao Haiming ang bagay sa Yang Palace Lord ng Nether Ice Palace, si Luru Ibing.
Ang Yang Palace ng Nether Ice Palace na si Lord Luruibing ay nagdududa, kakaibang bagay na kahawig ng isang malaking barko. Ang mga bagay sa antas na ito ay kailangang iulat sa kanya. Ipinagpatuloy ni Gao Haiming, ang kakaibang hitsura ng barkong ito ay malamang na isang banal na artifact, bukod pa rito, ito ay isang matinding yang divine artifact. Kumikilos ito ng napakabilis, maihahambing sa isang pangkaraniwang 7th Order God Realm Master. Lumiwanag ang mga mata ni Luruibing, divine artifact ng extreme yang nature. Napakalinaw ni Luruibing kung ano ang ibig sabihin ng extreme yang divine artifact para sa kanilang Nether Ice Palace. Noong nakaraan, naubos na ng kanyang mga magulang ang lahat ng paraan at pamamaraan para makakuha ng matinding yang divine artifact, ngunit hindi natupad ang kanilang hiling. Ilang tao mayroon ang kabilang panig. Halos hindi maitago ni Luruibing ang pananabik sa kanyang boses. Ang pagtugon sa Yang Palace Lord, ang kabilang panig ay mayroon lamang isang tao. Tagot ni Hai Haiming. Isang tao. Si Luruibing ay natulala saglit pagkatapos ay nabaliw siya sa tuwa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 708. Paano ang lakas ng mga tao? Kumusta ang lakas ng taong iyon? Nagawa mo bang malaman ang kanyang pagkakakilanlan? Pagkatapos ng maikling sandali ng galit na kagalakan, si Luruibing ay apurahang nagtanong. Totoong iniulat ni Gao Haiming, ang taong iyon ay isang maagang 8th Order God Realm Master, kung sino siya o ang kanyang background, wala pa kaming impormasyong iyon sa ngayon. Ngunit, isang bagay ang sigurado, hindi siya mula sa ating Peace Emperor world. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Luruibing, early 8th Order God Realm. Nag-alinlangan si Goa Haiming bago idinagdag, Yang Palace Lord, sa tingin mo ba ay konektado ang taong ito sa Zhao family? 3 araw na ang lumipas mula noong nalipol ang patriarch ng pamilya Zhao na si Zhao Weitong at ang mga Grand Elder nito, kumalat na ang usapin sa buong Peace Emperor world at nabaligtad ito. Natawa si Luruibing nang marinig niya iyon, Branch Leader Haiming, naiintindihan ko kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit sa palagay mo ba ay kayang lipulin ng isang maagang 8th Order God Realm Master ang patriarch ng pamilya Zhao at higit sa 40 Grand Elders nito? Kalimutan ng isang maagang 8th Order God Realm, kahit isang early 9th Order God Realm ay hindi makahugot ng ganito, tama ba? Tumango si Gao Haiming bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, gaya ng sinabi ni Luruibing, kahit na ang isang maagang 9th Order God Realm Master ay hindi kayang lipulin ang mahigit 40 Zhao Family Grand Elders, kabilang ang Zhao Family Patriarch, kahit na ang isang early 8th Order God Realm Master. Marahil ay nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Yang Palace Lord, hindi ba dapat iulat muna natin ang bagay na ito sa Palace Lord at Mistress? Bahagyang nagmumuni-muni, sinabi ni Gao Haiming kay Luruibing. Pagamat ang mga hinala na ang taong ito ay may kaugnayan sa pagkalipol ng pamilya Zhao ay napigilan, naramdaman niya na dapat itong maging mas maingat. Umiling si Luruibing, nakangiti habang sinabi, hindi na kailangan, gusto kong bigyan ng sorpresa sina Itay at Inay pagkatapos nating magtagumpay. Bukod dito, ang pagpapalam sa kanila ngayon ay hindi gaanong kapakipakinabang, sa oras na sila ay sumugod, 6 o 7 oras na ang lumipas, ang taong iyon ay matagal nang wala. Si Luruibing ay nagpakita ng isang matatag na ekspresyon, ipasa ang aking mga order, tipunin ang lahat ng Black North Branch's 6th Order God Realm Masters at mas mataas, sabihin sumugod sila rito ng mabilis hanggat kaya nila. Makakasunod lang si Gao Haiming sa mga utos ni Luruibing. Makalipas ang ilang sandali, ang mga master at higit pa sa God Realm ng Black North Branch ng Nether Ice Palace ay natipon lahat. Maliban kay Luruibing mismo, na isang 4th Order God Realm, mayroong 4 na 6th Order God Realm, 3 7th Order God Realm, at panghuli, 3 8th Order God Realm Masters. Sa mga normal na panahon, ang Black Sea Branch ay walang napakaraming master ng God Realm, ngunit nagkataon, narito si Luruibing upang suriin ang sitwasyon ng branch. Ang mga master ng 6th Order, 7th Order, at 8th Order God Realm na ito ay masasabing mga bantay niya.
Nang makita ang lahat ng Sixth Order God Realm Masters at pataas na nagtipon na sa kanyang harapan, ipinaliwanag ni Luruibing ang sitwasyon at ang target sa kanila. Pagkatapos, nang walang karagdagang pagkaantala, pinangunahan niya ang grupo, lumipad palabas mula sa gusali ng sangay patungo sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Hindi ko talaga alam kung sinong walang katulad na Panginoon ang nasaktan ng pamilya Zhao na ang kanilang patriarch at Grand Elder ay napatay lahat sa isang araw. Habang nasa daan, mabigat na bumantong hininga si Gao Haiming. Ang Zhao family ay itinatag sa Peace Emperor World sa loob ng 10,000 taon. Sa katunayan, ang Zhao family ay isa sa mga hegemonic forces ng Peace Emperor World. Gaano kahanga-hanga si Patriarch Zhao Weitong, ngunit siya ay nalipol ng ganoon lang. Ang mga pangyayari sa mundo ay lumilipis. Sa kasalukuyang panahon, ang Zhao family ay nagkahiwa-hiwalay, ang iba ay tumakas, ang iba ay nagtaksil. Ang Zhao family ay nanatili lamang bilang isang pangalan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng mga araw. Pamantong hininga din si Luruibing, oo sa agos ng panahon sinong pamilya ang makakamit ang walang hanggang kaluwalhatian at hinding-hindi bababa. Gayunpaman, ang taong lumipol sa Zhao family ay malamang na isang peak late 9th Order God Realm Master o mas mataas. Narinig ko na maging ang pangunahing linya ng disipolo ng Li family na si Li Zishuai at ang kanyang 4 na mid-9th Order God Realm Guards ay napilayan ng kanilang mga Chi-Sis, mga Meridian, parehong mga braso at binti. Si Gao Haiming at ang lahat ng kasamang master ng God Realm ay labis na nagulat. Ang taong ito ay hindi man lang natatakot sa Li family. Ulalas ni Gao Haiming. Ang pangunahing lineage na disipulo ng Li family na si Li Zishuai at ang 4 sa kanyang mid-9th Order God Realm Guard na may mga Chi-Sis, mga Meridian, parehong mga braso at binti ay baldado ay isang bagay na hindi alam ni Gao Haiming, gayon din ng iba pa. Natakot sila ngayon nang marinig ito. Tumango si Luruibing, ang taong iyon ay hindi pinapansin ng Li family, malamang na nagmula sila sa isa sa mga super force. Pagamat alam ng mas mataas na echelon ng malalaking kapangyarihan mula sa Peace Emperor World kung ano ang nangyari kay Li Zishuai at sa kanyang 4 na gwardya, hindi nila alam kung sino ang gumawa nito. Dagdagan ng kanilang lakas ng loob ng 100 beses at ang mga taong ito ay hindi pa rin maglalakas loob na tanungin si Li Zishuai tungkol dito. Kung nagalit si Li Zishuai, 2 lang sa mga master ng 10th Order God Realm ng Li family ang sapat na para masaker ang buong Peace Emperor World. Yang Palace Lord, tingnan mo. Iyon ang kakaibang hitsura ng barko. Biglang sumigaw si Gao Haiming. Tinundan ni Luruibing ang direksyon ng mga mata ni Gao Haiming. Sa di kalayuan ay isang kakaibang barko ang naglalabas ng pulang-pulang glow, tulad ng isang ilusyon, na patungo sa kanilang daan. Ang hindi nasasalat na mga anino ng elemento ng apoy ng mga banal na hayop ay lumilipad sa paligid ng barko. Nag-init ang mga mata ni Luruibing. Isa talaga itong extreme niyang divine artifact. Kahit na ang barko ay ilang libong zang sa di kalayuan, naramdaman ni Luruibing ang isang napakadalisay at mainit na enerhiyang yang na dumadaloy patungo sa kanya. Bago ang matinding purong enerhiyang yang na ito, ang napakalamig na lamig ng Black North Sea ay nawala sa wala. Maging ang bumabagsak na ice slit ay kapansin-pansing nabawasan. Itong matinding yang banal na artifact mismo ay isa ng mahalagang pambihirang kayamanan. Ngunit, mayroong higit sa 100 ng mga array na nakasulat sa katawan ng banal na artifact na ito. Batay sa karanasan ni Luruibing, sa isang sulyap, nakikita niya na ang matinding yang divine artifact na ito ay may ilang mga pormasayo ng proteksyon at pag-atake. Ang pag-inscribe ng mga array formation sa isang banal na artifact ay hindi madali. Ang isang banal na artifact na kumpleto sa parehong protection at mga pormasayo ng pag-atake ay mas bihira kaysa bihira. Tumindi ang init sa mga mata ni Luruibing. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat sa bato na umaaligid sa harap ng itim na buhok na binata na nakaupo sa kubyerta, naglalabas ng mahinang nakakatuwang glow. Ito ay... Nanlaki ang mga mata niya sa laki ng kamao. Diyos! Sa tabi niya, gulat na bulalas ni Gao Haiming. Kanina, narinig lang ni Gao Haiming ang ulat mula sa kanyang nasasakupan, kaya hindi niya alam ang pagkakaroon ng Diyos. Godhead.
Napahiling ang lahat sa grupo ni Luruibing na hindi makapaniwalang nakatingin sa bato. Ang mainit na tingin ni Luruibing ay naging panatiko, maging ang kanyang paghinga ay bumigat dahil sa pananabik, tumawa ng malakas, kahit ang langit ay pinagpupala ang aking Nether Ice Palace. Sa matinding artepakto niyang na banal at gayon din sa Diyos na iyon, ang kanyang unang Ninth Order God Realm na ama at ina ay makakalusot sa kalagitnaan ng Ninth Order God Realm. Sa oras na iyon, sandali na lamang para sa kanilang Nether Ice Palace na maging pinuno ng Peace Emperor World. Dapat ay hindi natin hahayaang makatakas ang taong ito. Lumingon si Luruibing kay Gao Haiming, gayon din, tapusin mo ito ng mabilis, huwag hayaan ang hangin nito na umabot sa iba. Tinigilan ni Gao Haiming ang kaba sa kanyang puso at tumango kay Luruibing, alam na alam niya ang kahalagahan nito. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong na nakaupo sa deck na pinipino ang ranggo na 6 na Diyosa ay nagmulat ng kanyang mga mata, nakakita ng 11 excited na mukha. Mukhang may mga taong may masamang paningin na naghahanap ng kamatayan. Sabi ni Dragon Emperor Ao Taiyi na may kasamang ngiti. Si Huang Xiaolong ay walang malasakit, maaari ding magdagdag ng ilang pataba para sa Martial Spirit World. 11 Diyos Realm Masters. Mayroong 3 7th Order God Realms at 3 8th Order God Realms. Makakatulong ito sa pagbabago ng kakulangan ng espiritual na enerhiya sa Martial Spirit World. Tumayo si Huang Xiaolong, inilagay ang ranggo na 6 na Diyos sa kanyang Azure Ring. Sa maikling panahon na ito, ang grupo ni Luruibing ay nakarating sa Flame Dragon Vessel. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 709. Ang Black Tortoise Divine Fire ay wala sa ilalim ng dagat. Nang marating ng 11 grupo ni Luruibing ang sasakyang pandagat, agad silang kumalat, pinalibutan si Huang Xiaolong. Sa pagmamasid sa kanyang mga tao na madaling napapalibutan si Huang Xiaolong, si Luruibing ay nakadama ng higit na kumpiyansa at hindi na nagmamadaling kumilos. Magiliw siyang ngumiti, nagtanong, itong nakababatang kapatid, hindi pa kita nakikita noon, malamang na hindi ka kabilang sa ating Peace Emperor World. Aling pamilya at saang mundo ka nagmula? Ano ang layunin mo na pumunta dito sa Black North Sea? Bagamat sa mga mata ni Luruibing ang mga kayamanan ng itim na buhok na binata ay nasa kanyang palad, gusto pa rin niyang suriin ang background at pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Sa ganitong paraan, magiging handa siya sa maaaring mangyari. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na umiling at tumawa ng mahina, alam kung anong maliit na pukana ang pinaglalaroan ng kabilang panig, ngunit nagpasya siyang maging tapat, nagmula ako sa Martial Spirit World, papunta sa Black North Sea na naghahanap ng isang bagay. Martial Spirit World, Luruibing, Gao Haiming, at ang iba pa ay lubos na naaliw matapos marinig ang sagot ni Huang Xiaolong. Kaya, ito ay ang Martial Spirit World. Alam ng mga taong ito ang Martial Spirit World, isa sa mga mundong malapit sa kanilang Peace Emperor World. Isa lang itong mundong ibabaw na hindi man lang makapasok sa nangungunang 10,000 ranggo, tila hindi kailangan ng kanilang naunang pag-aalala. Lumawak ang ngiti ni Luruibing, I see, so little brother comes from Martial Spirit World. Ano ang hinahanap ng kapatid sa malamig na Black North Sea na ito? Banal na apoy ng Black Tortoise. Sabi ni Huang Xiaolong. Si Luruibing at ang kanyang grupo ay natigilan, ang kanilang mga puso ay nanginginig, pinapanood si Huang Xiaolong na hindi makapaniwala. Ikaw, anong sabi mo? Ang Black Tortoise Divine Fire. Nanginginig ang boses ni Luruibing sa hindi mapigilang pananabik. Oo, ang Black Tortoise Divine Fire. Mahina akong kinumpirma ni Huang Xiaolong. Sa pagtanggap ng kumpirmasyon ni Huang Xiaolong, naramdaman ni Luruibing na pinaulanan siya ng langit ng lahat ng mga pagpapala at swerte. Ang Black Tortoise Divine Fire. Isa sa 4 na dakilang Divine Fire, ang Black Tortoise Divine Fire ay talagang nasa Black North Sea ng kanilang Peace Emperor World sa lahat ng oras na ito. Sa oras na ito, hindi sumagi sa isip ni Luruibing kung bakit sasabihin sa kanya ng itim na buhok na binata ang tungkol sa Black Tortoise Divine Fire. Si Gao Haiming at ang iba pa ay masyadong abala na nasa sabik na maghinala ng anuman.
Makalipas ang ilang oras nang tuluyang naayos ni Luruibing ang kanyang sarili. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, isang liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang orihinal na plano ay patayin ang itim na buhok na binata sa pinakamaikling panahon, ngunit ngayon, gayunpaman, handa niyang hayaan ang binatang ito na mabuhay ng ilang araw. Hanggang sa matagpuan niya ang Black Tortoise Divine Fire, mainam na patayin ang binata pagkatapos nito. Habang tumatakbo ang lahat ng kaisipang ito sa utak ni Luruibing, biglang itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay. Agad na hinailan ng napakalakas na puwersa ng pagsipsip si Gao Haiming at ang dalawa pang master ng 8th Order God Realm papunta sa kanyang harapan. Bago pa makapag-react ang tatlong master ng 8th Order God Realm na ito, ang 10 daliri ni Huang Xiaolong ay nabuo sa mga kuko na humahampas sa ulo ng dalawang tao, malakas na tunay na walang kamatayang essence na apoy na umaagos mula sa kanyang mga kamay. Dalawang hiyawan ng paghihirap ang umalangaw sa malamig na hangin. Sa wakas ay nabawi ni Gao Haiming ang kanyang talino ngunit sa halip ay napuno ng pangamba. Nagpakawala ng galit na si Gao, buong lakas niyang hinampas ang magkabilang kamao kay Huang Xiaolong. Isang malamig na pagngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Huang Xiaolong habang hinahampas din niya ang kanyang magkabilang kamao na humarap sa mga kamao ni Gao Haiming. Si Gao Haiming ay pinalipad na parang lantang dahon na tinatangay ng malakas na hangin, bumagsak sa kabilang dulo ng kubyerta, hindi na gumagalaw pagkatapos niyang gamulong ng ilang talampakan. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon ay napatulala kay Luruibing at sa natitirang 7 God Realm Masters na nakalubog pa rin sa ecstasy matapos marinig ang tungkol sa Black Tortoise Divine Fire. Mabilis na napagtanto ni Luruibing kung ano ang nangyayari at ang kanyang mukha ay napuno ng lahat ng kulay. Tumalikod siya, gustong tumakas kasama ang 7 pang master ng Nether Ice Palace God Realm. Ngunit, nang lumingon ng mga tao sa Nether Ice Palace, ang kanilang mga katawan ay napaatras ng isang malakas na puwersa na bumagsak sa kubyerta. Lumapit si Huang Xiaolong, binasag ang mga Cheesy at Meridian ng mga masters ng Nether Ice Palace God Realm na ito. Sa kanilang Cheesies at Meridian na nabasag, kasing lakas ng isang God Realm Cultivator, hindi sila makakaipon ng anumang Battle Chi. Kaya, hindi nag-alala si Huang Xiaolong sa pagtakas ng mga taong ito. Panghuli sa lahat, naglakad si Huang Xiaolong patungo kay Luruibing. Ikaw. Ako ang iyang Palace Lord ng Nether Ice Palace. Si Luruibing ay natakot at umatras paatras na may kalahating umiiyak na mukha. Sinabi ni Huang Xiaolong ang isang nakalilitong pangungusap na hindi naintindihan ni Luruibing at si Zhao Weitong ay ang patriarch ng pamilya Zhao. Hindi man lang inilagay ni Huang Xiaolong si Zhao Weitong, ang patriarch ng pamilya Zhao, sa kanyang mga mata, ano pa ba ang iyang Palace Lord ng Nether Ice Palace? Ang dahilan kung bakit hindi itinago ni Huang Xiaolong ang bagay tungkol sa Black Tortoise Divine Fire dahil lang sa mga taong ito ay mga patay na tao sa kanyang paningin. Sa isang segundo, natulala pa rin si Luruibing, hindi nauunawaan ang kahulugan ng nakalilitong pangungusap ni Huang Xiaolong, ngunit isang posibilidad ang mabilis na tumama sa kanya. Hindi kaya. Sa pag-iisip nito, si Luruibing ay namutla, ang Zhao family patriarch at ang iba pa ay pinatay mo. Sa puntong ito, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na sumagot ng higit pang mga tanong, ang Absolute Soul Finger ay natali sa kanyang tunay na immortal na Essence Fire na tumusok sa noo ni Luruibing. Matapos patayin si Luruibing at ang kanyang grupo, inihagis ni Huang Xiaolong ang kanilang mga katawan sa Ozure Ring, ang Flame Dragon Vessel ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo sa malalim na mga rehiyon ng Black North Sea. Muling naupo si Huang Xiaolong na naka-cross-leg sa deck, patuloy na pinipino ang rango na 6 na Diyos. Ang mga manipis na slit ng yelo ay patuloy na naanod sa tubig sa ibaba. Sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Habang sumusulong siya sa mas malalim na mga rehiyon ng Black North Sea, ang Black North Cold Stream Flow ay lalong lumakas. Sa huli, kahit na ang Flame Dragon Vessel kasama ang dosenang mga protective array nito ay hindi ganap na mapigilan ang napakalamig na hangin mula sa pagpasok. Sa malayong ito sa Black North Sea, ang Black North Cold Stream Flow ay ganap na pinagsama bilang isa sa natural na kapaligiran nito. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa bahaging ito ng Black North Sea ay naging yelo na.
Sa panlabas at gitnang periphery, paminsan-minsan ay tatakbo si Huang Xiaolong sa ilang Saint Realm at God Realm sa mga pag-atake o kaguluhan ng mga hayop na elemento ng yelo, samantalang ngayon, dito sa malalim na rehiyon, wala kahit isang elemento ng yelo na hayop na makikita. Kahit na ang mga hayop na may lakas na umabot sa ikasampung Order God Realm ay hindi maaaring tumira sa mas malalim na mga rehiyon ng Black North Sea na ito. Noong taong iyon nang pumasok si Huang Xiaolong sa Hailstone Forest upang hanapin ang Hailstone Treasure, ang napakalamig na daloy ng hangin nito ay maaaring mag-freeze ng oras at espasyo, ngunit ang Black North Cold Stream Flow na ito ay higit mas nakakatakot kaysa sa malamig na hangin ng Hailstone Forest. Kung hindi dahil sa ilang kadahilanan tulad ng Flame Dragon Vessel, ang sariling cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot na sa 8th Order God Realm, ang tigas ng True Dragon Physique niya, at ang Dragon Emperor Altai na patuloy na ginagamit ang kanyang tunay na Dragon Chi upang bumuo ng protective layer sa paligid ni Huang Xiaolong, siya matagal nang nagyelo, naging bahagi ng tanawin. Sa pagpasok sa mas malalim na rehiyon ng Black North Sea, unti-unting binawasan ni Huang Xiaolong ang laki ng Flame Dragon Vessel hanggang sa ito ay 20 metro ang haba at 6 na metro ang lapad, na may taas na 3 metro. Sa pamamagitan ng isang short distance transmission array, pumasok si Huang Xiaolong sa cabin sa ibaba. Ang Flame Dragon Vessel ay lumubog sa tubig. Sa kailaliman, ang napakalamig na lamig ay maraming beses na mas nakakatakot. Napilitan si Huang Xiaolong na iikot ang kanyang God Battle Chi upang labanan ang Black North Cold Stream Flow habang ginagamit ang kanyang Divine Sense sa limitasyon na naghahanap ng mga palatandaan ng Black Tortoise Divine Fire sa ilalim ng dagat. Ang tunay na nalulumbay kay Huang Xiaolong ay ang katotohanan na, pagkaraan ng 10 araw, wala man lang siyang nahanap. Sa loob ng 10 araw na ito, halos hinanap niya ang bawat sulok ng ilalim ng dagat sa malalim na rehiyon. Maliban sa tubig dagat, mas marami lang ang tubig dagat at walang katapusang coral reef. Ang isang bagay na ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang tubig sa dagat ay hindi nagyelo sa kabila ng nakakatakot na lamig. Marahil ang Black Tortoise Divine Fire ay wala sa ilalim ng dagat. Sabi ng Dragon Emperor Altai. Wala sa ilalim ng dagat. Si Huang Xiaolong ay natulala ng ilang segundo. Kung hindi dito, kung gayon. Lumiwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong marahil sa mga isla ng yelo sa itaas. Sa loob ng malalim na rehiyon ng Black North Sea, mayroong napakaraming malalaking iceberg na lumulutang sa ibabaw ng dagat, ang ilan ay napakalaki na halos mga isla. Hindi na nagaksaya pa ng oras, agad na minonyebra ni Huang Xiaolong ang Flame Dragon Vessel pataas sa ibabaw ng tubig at sa hangin. Muli, ikinalat niya ang kanyang banal na kahulugan at nagsimulang maghanap. Lumipas ang 3 araw sa ganitong paraan. Pagkatapos, mula sa tuktok ng isang higanting isla ng yelo, naramdaman ni Huang Xiaolong ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 710. Chaos Space. Nang maramdaman ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa higanting isla ng yelo sa ibaba, si Huang Xiaolong, na matagal nang naghahanap ng Black Tortoise Divine Fire, ay nakaramdam ng matinding tuwa. Sa malalim na rehiyong ito ng Black North Sea, walang buhay na nilalang. Kung gayon, ano ang kinakatawan ng out of nowhere odd energy fluctuation? Kaagad na pinaandar ni Huang Xiaolong ang Flame Dragon Vessel pababa, ibinaba ito ng 20 metro bago ito hinayaang mag-hover sa ere habang inilalahad niya ang kanyang Divine Sense, maingat na sinusubukang matukoy ang pinagmulan ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Gayunpaman, natapos muli ni Huang Xiaolong ang pagkabalisa, dahil nang ipalaganap niya ang kanyang banal na sentido sa paghahanap ng lokasyon nito, nawala ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Makalipas ang kalahating oras, itinaas ni Huang Xiaolong ang Flame Dragon Vessel sa himpapawid, lumipad sa paligid ng malaking isla ng yelo ng 2 beses, ngunit hindi na muling lumitaw ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Napaisip pa si Huang Xiaolong kung naisip niya ito. Isa pang beses, mag-ingat. Nang magsimulang magduda si Huang Xiaolong sa kanyang sarili, ang boses ni Dragon Emperor Altai ay tumunog.
Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na sasabihin iyon ng Dragon Emperor Altai. Naramdaman din ba niya ang pagbabago? Ang Black Tortoise Divine Fire ay isa sa apat na banal na apoy na nagtataglay ng hindi maarok na kapangyarihan kung ito ay napakadaling natuklasan, kung gayon hindi ito ang Black Tortoise Divine Fire. Idinagdag ni Dragon Emperor Altai. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon, minoniebra ang Flame Dragon Vessel sa paligid ng isla habang maingat na hinanap ng kanyang banal na sentido ang isla. Gayunpaman, makalipas ang isang oras, walang mga palatandaan ng pagbabago-bago ng enerhiya na iyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang isla sa ibaba ng ang isang napakahinang pagbabago-bago ay nakakuha ng kanyang atensyon. Nagningning ang kanyang mga mata, bahagyang ikiling ang kanyang leeg habang nakatingin sa isang malaking bato ng yelo sa unahan. Ang napakahinang pagbabago-bagong iyon ay nagmula sa malaking bato ng yelo. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos i-steer ang Flame Dragon Vessel, naabot ni Huang Xiaolong ang target na iceberg. Matapos kumpirmahin na ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmula sa iceberg na ito, sinimulan niyang obserbahan ng detalyado ang iceberg. Mabilis niyang natuklasan ang pagkakaiba nito sa ibang mga iceberg. Ang yelo na nabuo sa bundok na ito ay mas transparent at mas maliwanag, bukod dito, ito ay sumasalamin sa isang malambot na asul na kulay. Na-detect niya ang isang napakahina ngunit kakaiba at purong elemento ng yelo na chi. Buksan ang iceberg na ito at tingnan mo, sabi ng Dragon Emperor Altai. Masira. Sandaling natigilan si Huang Xiaolong pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Pumagsak ang kanyang palad sa ibabaw ng yelo sa kanyang harapan, ngunit ang resulta ay namangha siya. Nawala ang puwersa ng kanyang palad nang maabot ang yelo, biglang naglaho, habang ang iceberg ay nanatiling hindi nababagabag. Ito. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nakakatakot na puwersang lumalamon. Ang ekspresyon ng Dragon Emperor Altai ay naging solemna. Gumamit ng malaking puwersa si Huang Xiaolong sa kanyang pag-atake ngayon lang, ngunit halos agad itong nawala, nilamon ng malaking bato ng yelo. Kahit na si Huang Xiaolong ay isang 8th Order God Realm, ang hampas ng kanyang palad ay maihahambing sa isang late 9th Order God Realm Master. Ngayon pa lang ay napalunok ang lakas ng palad niya nang walang ripple o tunog, patunay kung gaano nakakakilabot ang lumalamon na puwersang iyon. Subukan mong salakayin ito ng buong lakas. Nagmuni-muni si Dragon Emperor Altai at nagmungkahi kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, tumalon sa hangin at tinawag ang kanyang kambal na dragon na martial spirit, ang asul at itim na mga dragon, ang kaluluwang nagbabago sa isang iglap. Kasabay nito, pinalitaw niya ang Asher bloodline sa loob ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-agos ng napakalamig na Azurechi mula sa kanyang balat. Kawakas, 1,000 mga braso ang nakalabas sa likod ni Huang Xiaolong. Nagpakawala ng isang malakas na sigaw, isang pag-atake na sumasaklaw sa lahat ng elemento ng kanyang lakas ay tumama. Ang 15 paggalaw ng Dragon God, walang kapantay na myriad dragons. 10,000 banal na dragon ang lumipad palabas, na nilubog ang malaking bato ng yelo. Sa susunod na sandali, ang mga mata ni Huang Xiaolong ay naging kasing laki ng mga kamao habang siya ay nakatitig sa gulat sa iceberg na mukhang matahimik gaya ng dati kahit na matapos ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Hindi man lang nanginig ang iceberg. Isang oryet na liwanag ang kumislap habang lumipad palabas ang Dragon Emperor Altai mula sa espasyo ng Dragon Pearl na lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong. Hayaan mo akong subukan. Nagsalita si Dragon Emperor Altai sa seryosong tono. Kaagad, ang kanyang malawak na likas na kapangyarihan ng dragon ay lumundag at ang kanyang 4 na kuko ay bumagsak sa malaking bato ng yelo ng buong lakas. Biglang sumabog ang isang nakasisilaw na puting liwanag mula sa iceberg na nagpakita ng malaking puting spatial crack sa harap ni Huang Xiaolong at Dragon Emperor Altai. Ang kanilang mga katawan ay suray-suray, at sa ilang segundong iyon, pareho silang sinipsip sa spatial crack na iyon. Pakiramdam ni Huang Xiaolong ay parang umiikot ang langit at lupa na parang tuktok. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa mundo siya ng yelo at nyebe.
Ang mga globo ng yelong nyebe ay naanod mula sa langit sa itaas, bukod pa rito, ang nagyayelong snow na ito ay nagbuga ng asul na apoy ng yelo. Bigla na lang, bumagsak ang bola ng nagyayelong apoy ng yelo sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong. Nagulat, tumalon si Huang Xiaolong, iniiwasan ang pinsala. Nang lumipad ang yellow snow na apoy sa Huang Xiaolong, naramdaman niya ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan sa loob. Nang bumagsak ito sa lupa, talagang natunaw ang nagyayelong lupa na nag-iwan ng butas para makapasok ang nagyayelong ball ang apoy ng malalim sa lupa. Ngunit, mabilis na nakabawi ang natunaw na lupa. Kakaibang espasyo. Ito kaya ang maalamat na Chaos Space. Ulalas ng Dragon Emperor Aotai. Chaos Space. Si Huang Xiaolong ay naguguluhan. Tumanggo si Dragon Emperor Aotai, ang isang Saint Realm expert ay maaaring bumuo ng isang Saint Realm Space, ang isang God Realm Master ay maaaring bumuo ng isang God Realm Space, gayon din ang isang High God Realm Master. Gayunpaman, ang maalamat na Chaos Space na ito ay ipinanganak mula sa Chaos mismo. Walang nakakita kung ano ang hitsura ng isang kaguluhan na espasyo, kaya hindi ako sigurado kung ito ba o hindi. Habang nag-uusap ang Dragon Emperor Aotai at Huang Xiaolong, yumanig ang yellow snow na mundo na parang saysubog na. Si Huang Xiaolong ay lumipad ng mataas sa himpapawid, ngunit niyanig ng magulong puwersa ng kalawakan. Sa pagkagulat ni Huang Xiaolong at ng Dragon Emperor Aotai, ang lahat ng nakapalibot na yellow snow sphere ay lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon, nagtitipon. Parami ng parami ang nagyayelong apoy ng nyebe na natipon. Ang kanilang nakakabulag na puting liwanag ay tumindi, pagkatapos ay sumabog, ang liwanag nito ay nakakalat na parang isang makinang na brilyante. Nang mawala ang liwanag, isang napakalaking nilalang na nabuo mula sa nagyayelong apoy ng nyebe ay lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong at Dragon Emperor Aotai. Kung titingnang mabuti, ang napakalaking nilalang na ito ay naging isang itim na pagong, matangkad at malapad na parang isang malaking bundok. Sa ibabaw ng shell nito ay inilatag ang isang katulad na malaking ahas. Banal na apoy ng Black Tortoise. Ang mga salita ay lumabas mula sa bibig ni Huang Xiaolong. Sa sandaling tumunog ang boses ni Huang Xiaolong, ang higanteng itim na pagong at napakalaking ahas na iyon ay nabuo mula sa nagyayelong apoy ng nyebe na bumuka ang kanilang mga bibig, sinipsip si Huang Xiaolong sa kanilang tagiliran. Natakot si Huang Xiaolong. Sinubukan niyang umiwas, ngunit sa sobrang takot niya, hindi siya makagalaw. Maging ang Dragon Emperor Aotai kasama ang kanyang likas na Dragon Chi ay hindi nakatulong kay Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, si Huang Xiaolong ay nilamon ng Black Tortoise Divine Fire. Para kay Huang Xiaolong, naging itim ang lahat nang mawalan siya ng malay. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, sa kanyang malabong kamalayan, naramdaman ni Huang Xiaolong na parang lumulutang siya ng walang patutunguhan sa dagat ng apoy, pakiramdam niya ay siya mismo ang apoy. Lumipas ang mas maraming oras. Biglang naramdaman ni Huang Xiaolong ang lamig, sobrang lamig. Malamig na tumusok sa kanyang mga buto na para bang nabalot siya ng yelo. Hindi lamang ang kanyang laman, dugo, meridian, at buto ang malamig, maging ang kanyang kaluluwa ay tila nagyelo. Muli, nawalan ng malay si Huang Xiaolong. Nang siya ay malabo na, siya ay bumalik sa dagat ng apoy, at siya ay apoy. Kasunod noon ay binalot siya ng malamig na yelo. Mainit, pagkatapos malamig, paulit-ulit. Noong siya ay nasa dagat ng apoy, si Huang Xiaolong ay nakadama ng labis na kaiganhawahan, samantalang sa napakalamig na lamig, siya ay lumipad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.